Ang kapitbahay ko ay nagtatayo ng bahay at hindi nag-iwan ng daan. Pinayuhan ko siya na huwag kalimutan mag-iwan ng daan, pero sabi niya, wala kang pakialam. Bahay ko ito, hindi mo kailangan mag-alala. Para kang daga na nakikialam sa mga bagay. Nang ako na ang magtatayo ng bahay, pinilit nila akong mag-iwan ng 3 metro na daan, kung hindi ay hindi nila ako papayagan magtayo ng bahay. Kung magtatayo ka ng bahay, hindi ako makikialam, pero ang daan ay kailangan manggaling sa 3 metro ng iyong lupa. Kung hindi, huwag mo nang itayo ang bahay. Hindi ko siya kinonsinti, hinukay ko ang palaisdaan niya. Ako. Ang pamilya namin at ang pamilya ni Zhang Zhaolong ay 3 henerasyon ng magkasama. Noong hinati ang mga lote, walang daan sa pagitan ng 2 pamilya, kaya ang lolo ko ang lumapit sa lolo ni Zhang Zhaolong para mag-usap. Pare, ang mga lote natin ay magkatabi, hindi ba dapat mag-iwan tayo ng daan para sa madaling pagdaan? Noong nagpatayo tayo ng bagong bahay, bawat isa, mag-iwan ng 2 metro para sa 4 na metrong daanan, ayos ba? Ayos, usapan na. Pero pagkatapos magpatayo ng bahay nila, 3 metro lang ang daanan. 1 metro lang ang iniwan nila. Hoy, kuya, di ba napag-usapan na natin, 2 metro bawat isa? Bakit 1 metro lang ang iniwan mo? Kailan kita sinagot? May ebidensya ka ba? May katarungan ka ba? Wala kang maipakita. Huwag ka nang magreklamo, masyado kang walang magawa. Hintayin mo, hihingi ako ng paliwanag. Ang lolo ko ang pinuno ng baryo. Kahit tumakbo ka ng tumakbo sa presinto, wala rin itong magagawa dahil hindi ito labag sa batas, kaya wala silang magagawa. Ang sama ng loob na ito ay itinago namin ng 30 taon. 1 taon na ang nakalipas, si Zhang Zhaolong ay magpapakasal. Ang tatay niyang si Zhang Defa ay pinalawak ang pundasyon para makapagpatayo ng bahay. Ang 3 metrong kusina ay naging 2 metro na lang. Ang 2 metrong ito ay ang aming dowry. Kapag natapos na ang bahay, makakapag-asawa na si Xiaolong ng isang napakagandang asawa. Ha ha ha. Tito Zhang, ang bahay mo. Sa pagkakataong ito, nakalimutan mo bang mag-iwan ng daan palabas? Hindi ba may daan dyan, ang lapad ng daan? Hindi pa ba sapat para makadaan kayo? Iyan ang lote ng bahay ko. Ang linya ng pundasyon ng bahay mo ay umabot na sa gilid ng pundasyon ng bahay ko. Itong matandang ito, gusto naming iguhit ang lote namin kung paano namin gusto. Hayaan mo, ang kapatid mong babae, parang asong nakikialam sa mga bagay na wala siyang pakialam. Hey, ano ang ibig ninyong sabihin? Ang bahay ninyo ay, sa susunod na magtatayo kami ng bahay, hindi na kami mag-iiwan ng daan, lahat ay sa loob ng aming bakuran. Lalabas ka ba? Bata, bakit parang babae ka? Kapitbahay naman tayo. Bakit kailangan pang magtalo ng ganito? Nandito ang daan, pwede naman tayong dumaan. Hindi naman mawawala ang daan, di ba? Daan namin ito. Bakit kailangan naming payagan kang dumaan ng walang katapusan? Tama ba? Kung magtatayo kami ng bahay, kami ang magdedesisyon kung mag-iiwan kami ng daan o hindi. Ang pagbuo ng bahay ninyo at kung mag-iiwan kayo ng daan ay talagang walang kinalaman sa amin. Pero ito ay tungkol sa aming lupang tirahan. Gusto ninyong payagan o hindi ang daan, pero ayon sa batas, ang tanging daan sa pagitan ng mga kapitbahay ay hindi maaaring sarilinin ng sinuman. Huwag kang masyadong mapang-abuso, Yaj Ianming, at huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kailan kita inapi? Noong una, hindi ka rin naman makatarungan. Sinabi nating mag-iiwan ng 2 metro na daan, pero ano ang nangyari? Itong daan na 1 metro sa bahay nyo, pinagamit nyo ng libre sa loob ng 30 taon. Ngayon, ang tatay mo walang hiya, walang iniwan kahit kaunting daan. Itong 2 metrong daan ay sa amin. Gusto mong dumaan, wala kang pag-asa. Nakaistorbo ka na naman, tulog na. Si Zhang Def ngayon wala nang iniwang daan. Bakit? Noong panahon ng tatay niya, hindi siya nakipagkasundo sa biyenan ko. Ngayon, pati sa apo niya, anong magagawa ng buhok? Yang Jianman, linisin mo ang bibig mo, ang tatay ko. Noong araw, hindi pumayag ang tatay mo na magbigay ng 2 metro ng daan, hindi ba't pumunta pa ang tatay mo sa baryo? At sa bayan para magreklamo, ano ang sinabi nila, ha? Ngayon, sasabihin ko na ito, kung hindi ninyo ibibigay ang daan, huwag ninyong asahan na makadaan sa lupa ko. Bukas, tatakpan ko ito ng mga bato, ito ang daan namin, walang makakadaan dito. Ikaw. Kung hindi mo. Kung natatakot kang makulong, pumunta ka sa bahay ng bunso kong anak na si Jokon na nag-aaral ng batas.
Tinanong ko na siya tungkol sa lupa. May karapatan ka lang gamitin ang lupa, pero wala kang pagmamayari nito. Ang daan na ito ay ang tanging daan palabas para sa ating dalawang pamilya. Wala kang karapatang pagbawalan akong dumaan. Kahit anong batas pa yan, wala akong pakialam. Kung manggahas kang dumaan sa daan namin, ako ay makikipagpatayan sa'yo. Huwag kang padalos-dalos, tatay, ang pananakit ay labag sa batas. Tama, ngayon ay nasa ilalim tayo ng batas. Sino man ang unang manakit, siya ang mananagot at makukulong. Si Min ay naging mahina buong buhay niya. Mas mabuti pang mamatay na lang tayo ng sabay-sabay. Anong panahon na ba ngayon? Sino ba ang nakikipag-away sa iyo? Desidido na akong tahakin ang landas na ito. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Nandito ako, siguradong babawiin ko ang landas na ito para sa iyo. Halika, Yang Liming, ano bang pinagmamalaki mo? Wala kang pera. Wala ka ring tao. Paano ka lalaban sa amin? Tama ang sinabi mo. Oo nga, ang pamilya Yang ay hindi kayang talunin ng pamilya Zhang. Si Zhang Zhaolong ay matagumpay sa labas. Ang grupo na nagdadala ng basura sa konstruksyon ay kumikita ng daan-daang libo sa isang taon, napakayaman pa. At si Lao Zhang, ang bunso sa pamilya nila ay nag-aaral ng batas, magiging isang malaking abogado balang araw. Ang anak ni Zhang ay nag-aaral ng espada, paano siya lalaban sa abogado? Sige, dahil kayo ay nagkasala. Huwag niyo akong sisihin kung ipatawag ko ang mga pulis at mga tao sa komite ng barangay. Pasensya na, sila. Una, hindi sila lumabag sa batas. Pangalawa, hindi sila lumabag sa regulasyon. Ang masasabi ko lang ay hindi moral. Sinubukan ng kasamahan ko na makipag-ayos kanina, pero ayaw pa rin ng kabilang panig. Ang pag-urong ay isang usaping sibil. Wala kaming magagawa, Kapitan. Hindi sa ayaw kong makialam pero, kung may tumapak man sa lupa nyo kahit 1 sentimetro, mapapaalis ko sila. Matagal nang magkakapit-bahay at magkakaibigan tayo, dapat magbigayan at mag-usap ng maayos. Mag-usap na lang kayo ng maayos. Kayo na ang bahala. Ano, kapatid, kami ang pinakasumusunod sa batas. Kahit hindi namin kayo binigyan ng daan, hindi naman kami sumangkop sa lupa ng iba, lalo na sa pampublikong lupa. Kahit tawagin mo pa ang hari ng langit, wala siyang magagawa. Magtrabaho na kayo, tandaan nyo yan. Kapag nag-aayos ng bahay, huwag lumampas sa linya, kung hindi, hindi talaga natin ito makukuha. Sige, kayo. Napakabastos at walang hiya, tapos na ang pamilya ko ngayon. 3 henerasyon, isa mas. Isa pang duwag. Isang pamilya ng mga walang kwenta. Walang magandang panoorin, mas mabuti pang umuwi na lang, at maglaro ng mahjong. Si Liu Cheng, gaya ng inaasahan ko, walang koneksyon. Ito ang resulta na gusto ko ngayon. Bumalik ka na sa trabaho. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Huwag magmadali. Sinabi ko na ibabalik ko ito sa'yo, kaya ibabalik ko ito sa'yo. Baka naman ang anak natin ay talagang may paraan. Ano bang magagawa niya? Bukas magdadala ako ng mga bato at papalibutan ko ang lote natin. Hindi ako naniniwala na magagawa nila yan. Ama, ngayon lahat ay kailangang legal. Ang pamilya Zhang ay hindi lumalabag sa batas, kundi marunong pa sa batas. Kung pipilitin mong harangan ang daan, hindi ka lang makikinabang, kundi pati ikaw ay madadami pa. Pinsan, makinig ka na lang kay Yiming. Yiming, ito na, ang bata ay may sariling mga ideya, hindi kanya bibiguin, tatay. Ako. Ito. Ay para sa iyo, hindi lang itong 2 metro ng karne. Gusto ko ring iparating para sa aking ama. Para sa iyo, para sa ating pamilya, ang 30 taon nang nawalang dangal ay ibabalik. Nang umalis ang aking lolo, marami pa siyang magagawa sa daang ito. Nayong matanda. Si tatay ng pamilya Zhang. Ang pamilya Zhang ay kailangang ayusin ang lahat ng guro ng minsanan, hindi pwedeng bigyan sila ng pagkakataon para huminga, maniwala ka sa akin, ha? Kinabukasan, nagsimula na ang masiglang konstruksyon ni Zhang Zhaolong.
Kahit na maluwag ang espasyo sa paligid, pilit pa rin. Nilalagay ang mga materyales sa konstruksyon sa bakuran ng bahay ko, pati mga kagamitan. Sa gitna ng kalsada, ang ingay ay mula umaga hanggang gabi hanggang kaywang. Laging naririnig ang ingay, ngayon ako. Ang bagong bahay ng pamilya Zhang ay natapos na, kain at inom tayo, congrats sa bagong bahay. Ang haba ng bakod na ito, hindi lang mahaba, malawak pa. Nasaan si Jianmen, sa ganitong mahalagang araw, bakit hindi siya dumalo sa handaan? Oo nga naman. Matagal na tayong magkapitbahay, noong nagsimula tayo, hindi siya tumulong, pero ngayon. Tapos na, hindi pa rin siya nagpapakita, sa tingin ko. Mas tumatanda, mas nagiging walang modo siyang tiyo. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lupa na nakuha ng pamilya natin. Sa mga baryo natin, ang lupa ay konektado. Ang konektadong lupa ay kinukuha ng mga tao. Ang pamilya ni Yang Jianming ay talagang walang kwenta. Sino ang hindi sisang-ayon? 3 henerasyon sila. Mahina ang loob. Kahit mag-aral sa kolehiyo mula pagkabata, wala ring silbi. Mga walang kwenta. Ito. Ano bang kasalanan ang ginawa? Bakit laging inaapi? Ang pamilya natin, ayos na. Ma, huwag ka nang umiyak. Bibili ako ng bahay sa lungsod at lilipat tayo roon para manirahan ng ilang panahon. Anak. Sabihin mo sa akin ang totoo, sigurado ka ba talaga, kaya mo bang bumawi sa sitwasyon ngayon? Oo naman, pero hindi pa tamang panahon. Hindi pa oras. Maghihintay pa ako hanggang sa wala ng ibang paraan ang mga eksperto. Wala na silang magagawa para bumalik. Mama, huwag niyo nang pakinggan ang mga chismis sa baryo. Manatili na lang kayo dito ng payapa. Tay, ang sementadong kalsada na ito ay sulit. Hindi na sayang ang ginastos natin para ipagawa ito. Oo nga, ang araw ng kasal ni na Jiaolong at Qiang ay dapat talagang paghandaan. Kailangan itong maging maayos at malinis. Tama. Oy, tingnan mo. Andyan na ang pamilya ng babae. Tara, ang kasal ni Zhang Jiaolong ay nakatakda na sa ika-26 ng Disyembre. Nag-file na ako ng leave sa trabaho 1 linggo ng maaga. Bukas na tayo uuwi. Kung hindi ka sasama sa tatay mo, inaapi na nila tayo ng ganito. Bakit kailangan pa nating dumalo sa kasal nila? Tay, makinig ka sa akin. Panahon na para ipaglaban natin ang ating pamilya matapos ang 30 taong pagtitiis ng kahihiyan. Aso. Talagang ginawa nila ang daan papunta sa lupa natin. Pupuntahan ko sila. Hoy, Mang Yang, bakit kayo bumalik? Ito na ang bahay namin ngayon. Bakit hindi ako pwedeng bumalik sa sarili kong bahay, noong ginagawa namin ang kalsadang ito? Nagtago kayo. Ngayon tapos na ang kalsada, bumalik na kayo. Pero ang gastos sa paggawa ng kalsadang ito. Ay, sa totoo lang. Hindi tama. Yan. Kahit magkapatid, kailangan pa ring maghati. Ang mga materyales at labor sa kalsadang ito ay umabot ng mahigit 20,000. Magbigay na lang kayo ng 10,000, okay na. Ang pamumuno sa proyektong ito, hindi na namin sisingilin. Kalokohan. Ang lupang ito ay ginagamit ng libre ng iba. Hindi pa nga sapat, ngayon kailangan pa naming magbayad. Kung magbabayad kami, baka kami pa ang magkaproblema, sa tingin ko si Lolo Yang. Kahit mag-away pa, lugi pa rin tayo, mas mabuti pang bayaran na lang. Ginawa nyo ang lupain namin na parang sa inyo. Hindi ako humingi ng pera sa inyo. Ngayon gusto nyo pa kaming magbayad, kami na nga ang nagpagawa. Hindi ka tumulong sa pag-aayos ng kalsada, tapos ayaw mo pang mag-ambag sa gastos. Huwag kayong dumaan dito, dati lubak-lubak ito. Kapag umuulan, puro putik, hindi madaanan. Ngayon tingnan mo naman, ang ganda ng pagkakagawa, lalo na sa tapat ng bahay nyo, matibay na matibay. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso? Nagpaalam ka ba? Sige na. Ang kalsadang ito ay parehong magagamit ng 2 pamilya. Pagkatapos naming ayusin ang kalsada, kayo naman, dumaan dito para mas madali. Huwag mong ibenta ng mura, Zhang Jiaolong. Binibigyan kita ng 3 araw para ibalik ang daan.
Aba, nagiging matapang ka na ha. Sige lang, hindi ko ibabalik. Ano ang magagawa mo? Sige, isumbong mo ako. Pagwasak ng lupa ng iba nang walang pahintulot. Hindi ba nag-aaral ng batas ang kapatid mo? Pwede mo siyang tanungin tungkol sa pagwasak ng lupa ng iba. Ano ang magiging resulta? Hindi ka siguro nag-aaral ng batas, pwede mo siyang tanungin tungkol sa pagwasak ng lupa ng iba. Panahon na. Ang daan na pinili natin, ay sakop ang lupa ni Laoyang. Kapag isinumbong niya tayo, magkakaproblema tayo. Nagtago ang buong pamilya ni Laoyang sa sementeryo. Hindi rin sila maglakas loob na bumalik, kahit na bumalik sila. Ano ang magagawa nila? Ano ang magagawa nila sa atin? Tama na ito. Iniwan na ng ama ko. Ang daan ay magagamit ng parehong pamilya, hindi ko sila papansinin. Oh. Ngayon lumabas ang araw sa kanluran, tumayo ang anak ni Laoyang, hindi na kinabang ang pamilya ni Laozang, hintayin mo lang sila. Hintayin mo lang sila. Hindi basta-basta sumusuko ang pamilya. Oo, hintayin mo lang, darating na ang tunay na bagyo. Liming, hindi sisuko ang pamilya ni Laozang. Makinig ka sa akin, mas mabuti pang iwasan ang gulo. Huwag kang mag-alala, alam ko na. Bumalik ako ngayon hindi para sa bagong taon, kundi para sa pagpapagawa ng bahay. Mga kasama, mga tito, tita, kuya, ate, pasensya na kayo at kailangan ko ang tulong ninyo. Halika't tulungan mo ako, malapit na ang bagong taon at hindi ko pa rin alam kung paano itatayo ang bahay. Ano? Si Laozang, ikakasal ang anak niya sa edad na 26, samantalang ikaw ay 24 na taon na at nagtatayo ka pa rin ng bahay. Totoo nga, si Laozang. Tama, kapag natapos na ang bahay, masisikip na ang daan. Paano pa makakadaan ang sasakyan ng kasal ni Laozang para kunin ang bagong asawa? Talagang magaling ang plano na ito. Tatay, uwi na tayo. Anak, ikaw. Sabi nila ang paraan para labanan ng pamilya ni Laozang ay magpatayo ng bahay. Bakit? Hindi naman, tatay, sinadya kong sabihin iyon para marinig ni Laozang. Narinig niya na ang lupa nila ay nasakop ng ilang metro, kung magpapatayo tayo ng bahay doon, hindi ba't magiging pabigat sa atin habang buhay? Ang plano ko ay ang paraan ko. Sige. Ayos, ikaw talaga. Ang talino mo. Sabi ko na nga ba may paraan ang bata. Sige bilisan mo, hindi na tayo nagmamadali ngayon. Sige, gawin natin ayon sa sinabi ko. Ikakasal na siya, kunin muna natin ang interes, tapos saka natin siya lubusang tatapusin. Ayusin natin ito ng maayos. Gawin na natin. Yang Yiming. Lumabas ka dyan, buksan mo ang pinto. Ikaw. Lumabas ka at buksan ang pinto. Bilisan mo, buksan ang pinto, walang hiya ka, buksan mo ang pinto, sigaw ka ng sigaw. Ano bang sinisigaw mo? May pinag-aralan ka ba? Yang Yiming, ano bang ibig mong sabihin? 2 araw na lang ikakasal na ako, anong gagawin ko ngayon? Gusto mo bang sirain ang buhay ko? Hindi pwede, sinasadya mo bang guluhin ang pamilya namin? Oo, tama ba? Nasa sarili naming lupa kami nagtatayo ng bahay, anong pakialam nyo? Wala kayong pakialam kung magtayo kami ng bahay, pero itong daan na ito. Ang daan ay hindi maaaring baguhin ng isang beses noong ikinasal si Yao Yaoming, nagkaroon ng problema sa daang ito. Hindi maganda ang trato ni mama sayo, Zhang Jiaolong, huwag kang magyabang. Kung may kakayahan ka, harapin mo ako. Tingnan natin kung paano mo ako hindi igagalang. Pumunta ka sa amin, sa bahay namin magpatupad ng mga patakaran. Hindi kita kinatatakutan. Ngayon, sinasabi ko na, ang daang ito ay amin. Yang Yiming, naghahanap ka ng gulo. Oo. Hindi ba, noong bata ka, umiiyak ka sa sakit. Ngayon, mas malupit pa. Hawakan niyo siya ng mahigpit, huwag kang magpadalos-dalos. Sinadya lang niyang galitin ka. Kung magpapadala ka sa galit, talo ka na. Bantayan ang kabayo. Kung maglakas loob kang harangan ang daan na ito, babangga ako hanggang mamatay.
Sige, banggin mo, tutal magpapatayo kami ng bagong bahay. Sakto, mamamatay ka ngayon, sabay na ang kasal at libing nyo. Mas tipid sa oras. Tipid. What the absolute, what the absolute. Ha ha ha, ngayong taon tayo ay magkakapit-bahay na ng ilang dekada, mga kababayan, tingnan mo ito. Maari bang hayaan mo muna kaming gamitin ang daang ito ng ilang araw, hintayin mong matapos ang kasal ng anak ko, saka na tayo mag-usap, tungkol dito. Walang pag-uusap, ate, halika na. Inaapi kami ng pamilyang Yang, ate, dali, ate, halika na, tumahimik ka, Zohod. Binibigyan kita ng respeto. Kung ayaw mong maging maayos ang kasal ng anak mo, magpatuloy ka. Kung hindi makakapag-asawa ang anak ko, hindi na rin ako mabubuhay, bahala ka na. Basta, bigyan mo ng respeto ngayon, hindi binigyan ng respeto ng tatay mo ang tatay ko. Hindi mo rin ako binigyan ng respeto. Bakit kita bibigyan ng respeto? Dati, ikaw ang mali. Humihingi ako ng tawad, basta't huwag mo lang siyang harangan. Anong kondisyon ang gusto mo? Sabihin mo lang. Kung talagang seryoso ka, ipagkaloob mo ang 2 metro ng lupa ng bahay mo. Ano? Paano mo ipagkakaloob ang bahay ko? Bahay. Tapos na ang bahay, gusto mo bang pabagsakin ko ito? Gusto mo bang gibain ko ang bagong tayong bahay? Ay, hindi pwede. Huwag kang masyadong abusado. Ang pamilya nyo, mga Zhang, inaapi kami, mga Yang, sa loob ng 30 taon. Isang beses lang kami lumaban, hindi nyo matanggap. Ano? Anong sinasabi mo? Ang daang ito ay amin. Kung gusto mo, lumaban ka, o magbayad ka. Anong sinabi mo? Malinaw na ang sinabi ko. Ibigay nyo ang 2 metrong daan. O ibibigay namin ang daan sa aming lote. Ang tapang nyo, hindi ako naniniwala na talagang gagawin nyo ito. Yang Yiming, hintayin mo ako, hindi pa tayo tapos dito. Aba, nagpakasal na. Kayo, 2 pamilya, ilang dekada na. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Hahaha, ayon sa plano ng anak ko, ito pa lang ang simula. Ang malaking palabas ay paparating pa. Mamaya, pupunta ako sa puntod ng lolo mo para magsunog ng pera at hingin ang kanyang basbas para sa atin. Huwag hayaang magkaroon ng problema sa mga susunod na bagay. Pupunta ako mamaya para bigyan sila ng gamot. Oo, kailangan nila ng gamot. Masyado silang alerto nitong mga nakaraang araw. Maghahanda ako ng ilang masasarap na putahe para sa inyo ng lolo mo mamayang gabi. Makakainom tayo ng ilang mangkok. Ayos ba? Ha ha ha. Oy, tatay. Kakauwi lang ni Lola. Oo, tay. Kara-rating lang din namin. Ano ang sinabi ng pamilya Laoyang? Ipinipilit ng pamilya Laoyang na baklasin ang tumutulo at magpatayo ng bahay. Nanay, anong ibig sabihin nito? Sinadya nilang apihin ang pamilya natin, di ba? Gusto nilang mamatay. Papatayin ko sila ngayon. Marami tayong tao sa pamilya pero hinahayaan pa rin natin silang apihin tayo. Sige, oras na para gumanti. Kung kailangan nating makipaglaban, gagawin natin. Ano na ngayon ang plano mo? Ano bang iniisip nyo? Takot kayo ngayong mag-aral tayo sa dating lugar, pero kayo pa ang umusag ng 1 metro. Ngayon galit na sila. Ngayon, malinaw na hinahanap nila ang kahinaan natin at gusto nilang ilabas ang galit nila sa loob ng 30 taon. Hinahanap nila ang kahinaan ng pamilya natin para ilabas ang galit nila. Ano ba talaga ang panig mo? Ano ba talaga ang panig mo? Huwag kang magsalita ng parang walang pakialam. Ang mahalaga ngayon ay paano natin sosolusyonan ito. Nagpapanggap lang ako, malamang sinasadya lang nila tayong takutin. Si Yang Jianming at ang asawa niya, nabuhay na sila ng matagal, hindi niya kayang tapusin ito ng ganito. Hindi niya magagawa. Kahit bigyan mo siya ng 10 tapang, hindi niya magagawa. Hindi niya magagawa. Tito Zhang, hindi maganda ang nangyayari. Si Yang Erming may dala siyang pala, mukhang talagang huhukayin niya ang USA. Erming, tumigil ka. Tito Zhang, nako. Kami. Kumain ako, sobrang pagod na ako, lumabas ako para tumulong sa nanay mo. Kung maglakas loob kang galawin ang daang ito, makikipaglaban ako sa'yo, Yang Yi. Ming, seryoso ka ba talagang sirain ang relasyon natin? Ikaw, naku, itong batang ito, pareho kaming taga-baryo, hindi mo ba alam na? Lagi kaming nagkikita, bakit ka ganyan kaliit ang puso at mapanlinlang, paano tayo magkakasundo sa hinaharap, hindi mo ba inisip kung paano makikasama sa amin dati?
Kung paano makisama ang pamilya Yang, bakit ko kailangang isipin kung paano makisama sa inyo ngayon? Ha, ikaw? Ay. Grabe ka, gago ka ba, ha? Nakalimutan mo ba kung paano ka namin binugbog ng tatlong magkakapatid, ngayon hinihintay kita. Subukan mong lumapit ulit, siguradong PayPal abasin ko ang tae mo. Anong problema mo, gago? Itong matandang ito, papatayin ko, gago, bugbugin siya hanggang hindi na siya makabangon, tingnan natin paano. Sinira mo ang araw ko. Ngayon papatayin kita, halika dito, dugo sa kasal, swerte sa pamilya, dagdagan natin ang kulay sa inyo. Teka, Liming, anong ginagawa mo? Bakit ka basta-basta nananakit? Ay naku, Uncle Chang, ang bilis mo naman magsalita. Ako ba ang naunang nanakit? Ito'y depensa lang. Liming, kuya, si Xiao Aki, pwede naman pag-usapan ito. Ikaw rin, Lausan, nandito ka na. Haha, Lausan, kayo talagang tatlong magkakapatid, mula bata hanggang ngayon. Ikaw ang pinakamatindi, pinakamasama at pinakatusong tao. Haha, pakinggan ko nga kung paano mo ako patutulugin. Ay nako, si Kuya Xingli naman, nagbibiro ka na naman, kung hindi mo sasabihin. Aaksyonan ko na. Nako, huwag, Kuya Yiming, alam ko na hindi tama ang ginawa ng mga magulang ko at ng kuya ko. Nagpapagalit sa'yo, ikaw na ang mas nakakaintindi, bakit kailangan pang pag-awayan? Ano bang hindi magpapatawad? Sige na, tanggap ko na lahat ng masasamang pangalan, ayos lang. Talagang sa mga walang moralidad, kailangan ng walang moralidad na paraan haha. Haha. Kuya Yiming, kahit hukayin mo ang daan na ito, mahihirapan tayong umakyat sa bubong. Kung walang daan sa pagitan ng ating dalawang bahay, magiging mahirap para sa atin ang maglabas-masok, hindi ba? Oo, sa tingin ko mas mabuting iwanan na lang natin ang daan na ito para sa kapakinabangan ng ating dalawang pamilya. Yiming, matalino ka naman, hindi ka dapat gumawa ng mga bagay na nakakasama sa iba at hindi rin makakabuti sa'yo. Nakakatawa, pero totoo, ang ganitong gawain ay talagang nakakasama sa iba at hindi makakabuti sa'yo. Tama ka. Salamat sa'yo. Sa pagpapaalala, Jin-aisem mo ako. Huwag kang mag-alala, sa susunod siguradong iiwan kong bukas ang pinto para mas madali kang makapasok at makalabas. At isang bisita, nagkamali ka ng tao, iwan mo ang pangalan mo para magkita tayo ulit sa hinaharap. Ikaw, maliit na salbaha, hindi ka natitinag, ha? Maniniwala ka ba kung tatawag ako ng pulis para hulihin ka? Tito Yang, subukan mong tumawag ng pulis. Alam nyo na ang proseso. Nakita nyo na kaming nag-report ng 2 beses. Sigurado bang mag-aayos lang ang pulis, pero baka iba ang resulta ngayon. Sakto, sasabihin ko na rin ang tungkol sa pagwasak ng pamilya nyo sa lupa namin, Yang Yiming. Walang silbi kahit anong sabihin mo. Putang ina, sinabi ko na, pwede namang hindi ko galawin ang daang ito. Pero kailangan din ng pamilya nyo na magbigay ng 2 metro ng daan. Putang ina, umalis ka dyan. At sa buong buhay mo, hindi ka pa nakaranas ng ganitong init. Hindi ko na kaya. Zhang Yiming, gusto mong kunin ang daang ito, kailangan mo munang patayin ako. Tulong, may pinapatay, may pinapatay. May pinatay, may pinatay. Panalo ka. Oo, panalo ka. Bakit hindi ka pa umalis? Leyes na ako. Mamaya, habang tulog kayo. Palem. Bakit ang hirap ng laban na ito? Bakit ngayon ko lang napansin na ang hirap niya kalabanin? Hindi ako makapaniwala na. Talagang darating siya ngayong gabi. Oy, ang daming pagkain. Oy, pa, bakit ang daming pagkain ngayon? Bakit ang saya mo ngayon? Parang mas masaya pa kaysa Pasko. Kain pa, kain pa. Anak, para sa'yo ang tagay na ito. Pa, ito ang nararapat kong gawin. Grabe, nakahinga na ako ng maluwag ngayon. Pakiramdam ko ba mata ako ng 10 taon? Hahaha, sige. Tagay, hahaha. Huwag puro inom, anak. Kain pa. Mag-order tayo ng marami. Kain pa kayo ng kain. Halika, kain ka rin. Anak, kanina nakita kita sa tapat ng bahay ni Lao Zhang. Anong nangyari?
Si Zhang Defa ay nagbabantay pa rin sa pintuan. Mamaya, bago ako matulog, babalik ako para tingnan ulit. Babalik sila para matulog, hehe. Uuwi na sila para matulog, hehe. Ang batang ito, talagang matyaga. Sige, pupunta ako sa puntod ng lolo mo ngayon. Umakyat ka at kausapin siya. Naniniwala ako na ang lolo mo ay siguradong masaya. Tatay, ikaw. Huwag kang mag-alala, simula ngayon wala nang mang-aapi sa pamilya natin. Kung tama ang hinala ko, ngayong gabi magpupuyat sila. Bukas, maghahanap sila ng paraan para magpatagal. Anak, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hindi nila alam na nililito siya ng anak natin. Pagdating ng oras, pakitaan natin sila ng mas matindi. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila, haha. Haha, hinaan mo ang boses mo, baka may makarinig sa kabila ng dingding, palitan ang plano ng anak, oo. Ay nako, itong bibig ko, konting inom lang nawawala na. Ang preno, haha. Terrace auntie, mag-inom tayo. Inom. Ay naku, Zhang. Tiyo. Hindi ka pa natutulog, ikaw na maliit na pasaway, gusto mong hukayin ang daan namin. Kahit hindi ako matulog buong gabi, babantayan kita. Ang galing mo, Tiyo Zhang. Pahinga ka muna, babalik ako mamaya, tingnan natin kung paano kita pagsasabihan, HMPH. Gumalaw na siya. 3 beses siyang bumalik buong gabi. Kung hindi ako nagbantay, nagawa na niya sana. HMPH. Ay, Tiyo Zhang, naistorbo ba kita sa pagtulog? Ay nako, pasensya na, tuloy niyo lang ang pagtulog. 2 pa. Umiinom ako ng tubig na may luya. Para mawala ang lamig. Ang daan sa harap ng bahay natin ay lupa ng ibang tao. Ngayon, hawak nila ang kahinaan natin. Ikakasal pa si Kuya bukas, hindi pwede ganito. May pirma dito. Walang pirma ang magnanakaw. Walang dahilan para palayain ang magnanakaw. Ano na ang gagawin natin? Tapos na, siguradong nandito na naman ang hayop na iyon. Bilisan nyo, tingnan nyo sa labas. Ako na, tingnan mo't papatayin ko siya. Papatayin. Kung bukas sa kasal nila ay gagawin nila ulit ito, hindi ba tayo pagtatawanan ng mga biyenan? Ay nako, tatay, mag-isip ka na kung ano ang gagawin. Baka magpakumbaba muna ako at kakausapin ko ang kapitan ng barangay. Makipag-usap, kahit ano paman, hindi dapat maantala ang kasal ni Kuya. Kung hindi pwede, bilhin na lang natin ang 2 metrong lote. Hindi pwede yan, paano na lang si Lolo Zhang, paano siya haharap sa tao? Ang nanay ko, araw-araw na lang pinag-uusapan ng mga tao, hindi rin ako papayag. Paano na lang ako lalabas ng bahay? Oo nga, sinabi ko na yan, Kuya. Pansamantala lang tayong magpakumbaba, hindi naman natin talaga gustong paalisin siya. Pakinggan niyo ako. Kung bilhin natin ang 2 metrong lote, kapag nagpatayo ng bahay ang matanda, at kung umatras pa sila, baka hindi na magkasya ang 2 kwarto sa maliit nilang lote. Hindi ba't mas nakakahiya yun? Kung hindi sila aatras, paano na lang? Kung ano ang nangyari sa daan na iyon, hindi ba't kontrolado na natin ito? Tama, para sa hinaharap ko. Araw-araw nating harangan ng bahay nila. Sa harapan ng pintuan, hindi sila makalabas. Kailangan nilang umakyat sa bubong araw-araw. Haha, Lausan, sinasabi ko nga sa'yo. Masama ka talaga, pero mabuti iyan. Hahaha, pero lahat ng pera natin ay ibinigay sa kuya mo para makapag-asawa. Ang dot pa lang ay mahigit 20,000. Hindi ba't, madali lang iyan. Bakit pa kailangan ng kapitan ng barangay, si Laudong ay hindi na rin magtatagal? Paano natin haharapin ang utang sa hinaharap, kuya? Tingnan mo. Si kuya ang pinakamagaling dito. Iwan mo na sa akin ito. Sige, pupuntahan ko ang kapitan ng barangay. Ayusin nyo na ang mga bagay. Tandaan, ay double check nyo ang mga tao sa hotel. Sige, okay. Uy, Kai Yang, nakita mo na ba ang tao? Baka nga. Siguro. Dumaan lang siya.
Sige, bantayan mo pa rin. Lalabas muna ako, maghintay ka. Nagpapalabas ako ng basura kaninang umaga, tapos bigla siyang lumabas sa pintuan ng bahay niya. Talagang nagbantay siya buong gabi ha. Oo siya nga, hayaan mo na. Hindi naman siya mamamatay sa lamig, sa tingin ko malapit na siyang magalit. Ang tingin niya sa akin, parang gusto niya akong kainin. Ay nako. Ang saya talaga, mabuti na lang at maaga siyang nasanay. Kung hindi, kapag ginamit ko ang malaking plano ko, baka, diretso siyang magalit. Sabi nga sa lungsod, kailangan niyang palakasin ang kanyang kakayahan na magtiis, di ba? Hahaha, nandyan ba si Chen Ming? Ay nako, ay nako. Oy, dumating ka na mula pagkabata. Nag-aalmusal ka pa, medyo huli na ah. Kapitan, hindi ba ito dahil sa kagabi natulog ako ng late, tapos nagbanyo pa ako kaya medyo late akong bumangon, Kapitan? Umupo ka, Kapitan. Oy. Oy, pumunta ka, si Tio Zhang ay may sipon. Bibigyan kita ng gamot para sa sipon, hindi na kailangan, Liming, huwag mo nang lokohin si Tio Zhang, alam ko ang ginawa mo kahapon. Alam ko ang ginawa mo kahapon, uy. Ang batang ito. Sa tingin ko ay mabait, pero ngayon, bakit parang naging tuso, Kapitan, ang mga nakikisama sa masasama, ay nagiging masama rin. Kahit papaano, 30 taon na kaming magkapit-bahay ng pamilya Zhang. Ano ba naman itong kaunting kalokohan, HMPH, para sa kasal ng anak ko, titiisin ko kahit magnanakaw pa. Huwag mo lang akong bigyan ng pagkakataon, kundi papatayin talaga kita, HMPH. Gia Minya, nandito ako ngayon para sa isang mahalagang bagay. Sabi nga nila, umiikot ang gulong ng buhay. Ngayon lang napagtanto ni Defon na mali siya sa mga ginawa niya nitong mga nakaraang dekada. Hindi niya dapat kayo inapi. Ngayon, taos-puso siyang humihingi ng tawad. Sana'y patawarin niyo siya. Malaking bagay ang kasal ng mga bata, hindi dapat ito maantala. Ay nako. Tama kayo, General. Ang anak ko rin, 1 taon nang may kasintahan. Plano na rin nilang magpakasal, kaya't nagpaplano na rin akong magpatayo ng bagong bahay. Magandang balita, hahaha, magandang balita, hahaha, alam kong nagkamali ako noon. Inaamin ko ang kasalanan ng tatay ko at ng anak kong walang kwenta. Humihingi ako ng tawad sa inyong buong pamilya. Tingnan mo, hindi ba't umalis na siya? Haha, lahat ito ay para sa magandang relasyon. Kahit na hindi maganda. Sabihin mo sa mga tao, na huwag nang pahirapan ang pamilya ni Lao Zhang sa mga susunod na araw. Kung magpapatuloy ito, paano pa ikakasal si Zhao Long bukas? Sabi nga nila, mas mabuti pang sirain ang 10 templo kaysa sirain ang isang kasal. Ako na ang magtatanggol sa inyo. Kung sakaling apihin ulit kayo ng pamilya nila, ako na ang bahala, punong barangay Shi. Paano naman ang pamilya Laoyang? 30 taon na kaming nagtitiis, tapos ganun na lang ba? Noong nakaraan lang, muntik ng ma-hospital ang matanda namin sa galit. Oo nga, kung magso-sorry, dapat may kasamang sinseridad, di ba? Oo nga, dapat may sinseridad. Naiintindihan mo, di ba? Ganito na lang. Ang gawin natin, bibilhin namin ang daang iyon. 5,000, paano na? Para sa 2 metro ng lote, 5,000. Sapat na ba ang sinseridad niyan? Talagang walang kwentang alok, hindi ako si Zhang Defa na basta-basta pumapayag. Lalo na't nandyan pa si punong barangay. Pagkatapos ng lahat, ang daan na tatahakin natin ay magkasama pa rin ang 2 pamilya. Tingnan nyo. Ano sa tingin nyo? Tingnan nyo kung paano ko haharapin si Jianming. Sa mga nakaraang araw, hindi siya nagkulang sa pag-aayos sa pamilya ni Lao Zhang sa baryo. Alam na ng lahat ang tungkol dito. Ngayon, naglabas siya ng 5,000 piso. Sa wakas, naibalik na ang kanyang dangal sa loob ng ilang dekada. Ano sa tingin nyo? Ayos ba? Bigyan nyo naman ako ng malinaw na sagot. Ano ba talaga? Bigyan nyo ako ng tiyak na sagot. Tio Zhang, kung talagang sincero ka, ilabas mo na ang pera para makita namin. Ay, ganito kasi yan, kailangan pa namin pag-usapan ito. Hindi ba't kasal ito, may dot pa at mga gastusin. Halos ubos na ang pera sa mga gastusin. Ngayon, wala na siyang pera sa kamay.
Pero si Jowlong sa pamilya nila ay kumikita ng pera. Kapag nakumpleto na, ibibigay namin sa inyo. Darating iyon. Nandyan naman si kapitan ng barangay. Ano pa bang ikinababahala ninyo? Hindi ba't mapagkakatiwalaan ninyo kami? Walang problema, Jianman. Magkaintindihan tayo. Pare-pareho lang tayong taga rito. Magkikita at magkikita rin tayo, Jianman. Sinabi ko na ang lahat. Hindi ka pa rin ba tatahimik? Ha? Hindi ako sang-ayon. Yang Yiming, halos pumayag na ang tatay mo. Bakit ka pa nagkakagulo? Kapitan, tama ka. Pare-pareho lang tayong taga rito, hindi naman tama ang magbayad. Ganito na lang, hayaan natin ang pamilya Zhang na magsulat ng liham ng paghingi ng tawad, ipabasa ng 3 beses sa radyo ng baryo, at ilagay sa bulletin board ng 3 araw. 30 taon ng alitan, tapos na. Hindi maaari ang pampublikong paghingi ng tawad, hindi ibig sabihin na ako'y nakakahiya ba na paikot-ikot lang ako dito? Paano na ang mukha ko? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Tito Zhang, ayaw mo talagang isulat ang liham ng paghingi ng tawad. Hindi ko isusulat, sigurado. Tama, hindi ko isusulat. Kung hindi mo isusulat ang liham ng paghingi ng tawad, hindi namin kukunin ang pera, kahit kami ay pupunta. Ay nako, isang liham ng paghingi ng tawad lang ay nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ayaw mo ba? Huwag kang magpadalos-dalos, kapitan. Hindi ba't parang sinampal mo ako? Paano na ang pamilya namin sa baryo? Ay nako, alisin. Nako, narinig ko ang sikreto mula sa anak ko. Kung gusto mo. Sige, ikaw na. Aatras ako, apo. Bibigyan kita ng respeto. Ganito na lang, hindi ako manggugulo sa kasal ng pamilya Zhang. Pero sa mga susunod na araw, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Talaga bang gusto mo na magbigay ng 4 na pirasong dowry sa pamilya Zhang? Kung magpupumilit ka, ipapahiya kita ngayong gabi. Ako. Bukas, ipapahiya kita sa harap ng iyong manugang. Umalis ka na. Tingnan mo, Liminga. Ito. Nagkagulo. Ito, nako, kapitan. Hindi mabuti ang hangarin ni Zhang Defa. Kung taos-puso siyang humihingi ng tawad, hindi niya tatanggihan ang pagsusulat ng liham ng paghingi ng tawad. Alam na ito ng mga batang mag-aaral. Haha, pwede pa siyang makakuha ng 5,000 piso. Hindi ba't nangako siyang magbibigay ng 5,000 piso? Ang pamilya ni Lao Zhang ay laging tumatakas sa kanilang mga utang. Hindi na bago ito sa kanila, tama ka, kahit konting sinseridad lang sana meron siya, kahit walang pera, ilang libong piso naman siguro meron. Anak, tama ang sinabi mo, muntik na kaming malinlang ng pamilya nila Lao Zhang, kung hindi lang dahil sa muli kong pagsubok na makipag-ayos para sa inyo, dahil sa totoo lang, magkakapit-bahay tayo, hindi ba? Hindi pwedeng manatili na lang ganito ang sitwasyon, kaya, huwag mo nang alalahanin ito, kahit ibigay mo pa ang 5,000 piso sa kanila. Baka ibenta ko na sa iyo ang daan na ito, pero kung sakaling mabili nila, ang daan na ito, kapag nagpatayo-tayo ng bahay, hindi tayo makakalabas ng pinto. Ah, alam ko na itong si Zhang Defa ay walang magandang intensyon, naghihintay lang pala siya sa atin dito, ay. Matanda na, hindi na makapag-isip ng mabilis. Hindi ko na ito pakikialaman, hindi ko na kaya. Tapos na, ay. Anak, HMM, kung talagang sumulat siya ng liham ng paghingi ng tawad gaya ng sinabi mo, edi, hanggang dito na lang iyon. Ngayon, ang daan sa harap ng bahay niya ay nasa atin. Pero mabuti na lang at tumanggi siya. Ay, tuloy pa rin tayo ngayong gabi. Gusto kong makita kung paano nila papapasukin ang bagong asawa bukas. Hi, kumusta? Itong batang ito gusto akong magsulat ng apology letter at basahin ito sa loudspeaker. Walang paraan, may anak na ikakasal. Anong gagawin? Sinabi niya na ngayong gabi hindi na siya manggugulo, kaya hindi na natin kailangang magbantay. Matulog muna tayo ng mahimbing, at saka na natin isipin kung paano siya haharapin pagkatapos ng kasal ng bagong asawa. Nasaan ang mga kuya mo? Pumunta sila sa hotel. Tatay, anong gagawin natin? Yang Yiming, itong batang ito ayaw magbenta at gusto pa akong sumulat ng liham ng paghingi ng tawad at ipabasa sa malaking speaker ng baryo. Nakakahiya, hindi ako pumayag. Mahirap ito, mukhang determinado ang matandang iyon na pahirapan tayo. Sige, pumayag siya na hindi namang aabala sa kasal ng kuya mo, sa ngayon ay ganito na lang muna. Magpakasal muna ang kuya ko, saka na natin isipin kung paano siya harapin. Ngayong gabi kailangan pa nating obserbahan ang sitwasyon, pupunta muna ako. Para matulog, anak ng aso, hindi ako nakatulog buong gabi.
Natutulog. 10 na. Oras na, mukhang hindi na manggugulo ang batang yang ngayong gabi. Sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag. Kapag ikakasal na ako, tignan natin kung paano ko siya papatayin. Tama na, huwag mo na siyang anyayahan. Sige, matulog na tayo ng maayos. Balik na sa mga kwarto at matulog ng mabuti. Bukas ng umaga, kailangan pa nating sumalubong sa mga bisita. Sige na. Anak, kakakita ko lang. Hoy, Kai, Kuya, naayos na ba ang convoy na gusto ko? 1 oras na silang umalis. Huwag kang mag-alala, 2 sasakyan, 2:00. Sigurado akong naayos ko na ang lahat para kay tatay. Bukas ng umaga, tiyak na magugulat ang pamilya ni Lauzing. Kumusta na, anak? Ang gwapo mo ngayon, hahaha, sige na, mag-aalas 6 na, malapit nang dumating ang mga kaibigan at kamag-anak. Buksan na ang pinto at salubungin sila, maghanda na para sa pagkuha ng bride. Ay, may nangyari kay Tito, lumabas kayo at tingnan nyo. May paraan na ako para solusyonan ito. Dali, lumabas kayo at tingnan. Anong nangyari, Dakwon? Si Wojin, ang babero, may ginawa na naman, tingnan mo. Ang daming kotse, saan galing ang mga ito? Ang daming kotse, kailan pa dumating ang mga ito? Hintayin mo dito. Maghanap ka ng tao para paalisin ang mga truck na ito, sobrang traffic na dito, nanay ko. Hindi lang mga sasakyan, kahit mga tao hirap pumasok, pati sa kanto ng eskinita puno na. Sino ba ang may gawa nito? Kung alam ko lang, papatayin ko sila, tita, baka may nakaaway kayo. Siguradong ang gagaw na iyon, hindi ko akalain na gagawin niya ito, hanapin mo siya. Hindi siya mahahanap, pumunta ka sa kanya, hanapin mo siya. Hanapin mo siya, 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 hanapin mo siya. Hanapin mo siya, bibigyan kita, lumabas ka, buksan mo ang pinto, lumabas ka, walang hiya, bilisan mo, buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto. Lumabas ka, buksan mo. Buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto, lumabas ka, walang hiya, lumabas ka. Ano, mayaman ka? Hindi ko binuksan. Ay nako, nag-aaway na sila. Hindi kaya magkagulo ito, huwag kang matakot. Sabi ng anak ng doktor, hindi sila makakalusot. Oo, buti na lang. Handa ako dito. O sige, tuloy. Matulog ka na. Matulog ka na. Makikinig pa ako ng kaunti. Ay, ang pamilya namin, Zhang, ay masipag din. Hindi sumasagot ang langit, si A. Wala kang reaksyon, si Shang. Sinabi ng magnanakaw kahapon na hindi na siya gagawa ng gulo, pero ngayon, ginawa niya ito. Sa tingin ko nagkukunwari lang siya, sinadya niyang, hindi buksan ang pinto. Pumunta ka at buksan mo ang pinto, alisin ang usok na iyon. Mas mabuti pang sirain na lang ang pinto at pumasok para makita. Paano siya nagkukunwari, binangga niya ang pinto. Tara na. Tara na, ay, hintay. Sandali, bilisan mo, si Tatlo. May CCTV sa bahay ng kuya mo. Magiging problema tayo kung tatawag tayo ng pulis. Ang dami natin, kapag inakusahan nila tayo ng pagkakasangkot sa gang, wala nang makakapagligtas sa atin. Kitang-kita na bago ito, matagal na palang pinaplano ng turentadong ito. Paano na ito, lahat ng tao sa baryo nakatingin sa akin. Kapag hindi natin ito naayos, kahihiyan ito hanggang sa mga ninuno natin. Tingnan mo. Umalis ka, anong tinitingnan mo, wala kang makikita dito. Umalis ka, Diyos ko, si Yang Jianming na anak niya, talagang matindi. Hindi inaasahan ang nangyari kahapon. Bakit kailangan na naman ganito ngayon? Si Lolo Zhang, inaapi si Lolo Yang ng 30 taon, ngayon siya naman ang naparusahan. Sinabi kong tumahimik kayo, hindi nyo ba narinig? Kapag hindi kayo tumahimik, hindi tayo matatapos dito. Ikaw, taga-pamilya Zhang, bakit hindi mo ilabas ang galit mo sa pamilya Yang? Bakit dito ka nagmamalaki? Paano nyo ako kinakausap ng ganito? Tama na, tumahimik ka na. Kasal ngayon, gusto mo bang mapahiya ang buong baryo? Ano?
Anong problema mo? Bakit sarado ang daan palabas, natabunan ng lupa? Hindi makapasok ang bridal car, mukhang hindi matutuloy ang kasal ni Lao Zhang ngayon, haha, haha. HMPH, isang grupo ng mga walang kwentang tao ang nang-aapi sa inyo. Hey, tatay, anong gagawin natin? Ikaw na muna ang sumando sa bride, mag-iisip kami ng paraan. Oo nga, kuya, may 2 oras pa. Bilisan mo na. Tara, 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 Tara. Tumawag ka sa pulis, Lausan. Kayo naman, ipagpatuloy ang pagbukas ng pinto. Hindi ako naniniwalang magbibingi-bingihan sila ng matagal. Come on, come on, come on. Ay nako. Ang dami nyo pala, nagulat ako, putang ina. Bingi ka ba, Tanjina? Kumakatok ako ng 1 oras, ngayon ka lang nagbukas. Kagigising ko lang, hindi ko narinig, pasensya na. Baka mahina yung katok nyo. Pakawalan mo, sino pa ba ang nag-in sa'yo ng pagkain sa bahay? Kayo na lang ang kumakain sa loob, hindi makapasok. Tingnan mo si Tito. Mali, Yang. Huwag mo nang sabihin yan, Yiming. Bilisan mo at paalisin mo agad ang mga to. Kung hindi, baka maantala ang pagdating ng anak ko, ang bagong asawa ng anak ko. Hindi ko naman pag-aari ang excavator na yan. Anong kinalaman ko dyan? Putang ina mo. Niloloko mo ba kami? Sa ating baryo, ikaw lang ang gumagawa ng ganitong bagay. Gusto mo bang tumakas sa responsibilidad? Oh, naalala ko na. Magpapatayo kami ng bahay. Ang truck na yan ay galing sa construction team. Totoo nga. Oo nga, hindi man lang ako sinabihan. Hahaha, kahit anong mangyari, hindi ko aaminin. Tingnan natin kung ano ang gagawin nyo. Huwag mo akong bulahin. Ilang araw na lang at bagong taon na. Bakit ka pa magtatayo ng bahay? Ano bang pakialam mo? Gusto ko lang magtayo ng bahay sa bagong taon. Mukhang sinasadya mo talaga. Papatayin kita. Gago ka. Ate Yang, huwag kang magpadalos-dalos. Si Yang Yinging lagi na lang inaapi si Lao Zhang. Hindi na makapaghintay. Paano ako magiging kalmado? Paano ako magiging kalmado? Ay nako. Zhao Kun, may mga bagay na kailangan mong unawain muna. Pareho kayo ng nanay mo. Ako ang nagpapakahirap dito. Batang walang hiya, sino ang tinutukoy mo? Yang Ming, ilegal ang ginawa mo. Naharangan ang tanging daan ng 2 pamilya at ang daan ng buong baryo. Labag ito sa batas, alisin mo agad. Ang sasakyan kung hindi, pag dumating ang mga pulis, hindi mo kakayanin ang parusa. Sabi ko na nga ba, ang mga sasakyan na ito, ay malamang sa mga trabahador ng proyekto. Anong kinalaman ko dito? Hindi naman ako ang nagparada nito. Mag-ingat ka, pwede kitang kasuhan, ng paninirang puri. Punyeta, kalokohan yang sinasabi mo, ang mga lumang makina ng bahay mo, ay hindi kayang magdala ng ganitong karaming sasakyan. Kita mo, sinasadya mo talagang guluhin ang pamilya namin. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong sabihin yan. Ang pagpapatayo ko ng bahay ay ipinasa ko sa isang construction team. Ilang excavator at transport truck ang ginamit nila, paano ko malalaman? Baka naman gusto nilang tapusin agad. Para 1 araw lang, tapos na ang bahay. Sa ganitong paraan, doble ang ating kasiyahan. Pero, ikaw naman. Hindi ka talaga natututo. Hindi ba't lagi na lang ganito? Tama ang sinabi mo, ang paghihiganti ng isang ginoo ay hindi pa huli kahit 10 taon na ang lumipas. Talagang tama ka. Sinasabi ko, mga kapatid, huwag na nating galitin si Yang Yunren sa hinaharap. Huwag tayong magpapadala sa mga kalokohan niya. Sa loob ng 30 taon, ang Ginoo ay nagpakitang gilas. Sige, lahat kayo, tumahimik kayo, hindi pa ba sapat ang gulo ngayon? Umalis na kayo, Yang Jianming, palabasin mo siya. Ano ba ang ibig sabihin ng hindi makakain ng tahimik? Anong problema, Yang Jianming? Pakiusap, bilisan mo at alisin ang mga damit na ito. Kung maantala ang kasal ng anak ko, hindi ko kayo patatawarin. Oo, naiintindihan ko. Yang Jianming, ano ba ang ugali mo? Hindi ka ba nasisiyahan? Tara na, silaw Yang at silaw. Yang na asawa niya, napakabait na mag-asawa. Ngayon natututo na rin kay Yang Yiming na maging matapang. Na parang nakakainis din minsan. Tatay, dumating na ang mga pulis, ano ba talaga ang nangyari? Ang mga truck ng konstruksyon ay nakaharang mula sa bungad ng baryo hanggang dito. Mga pulis, buti naman at dumating na kayo na naman. Ano na naman? Ang nangyari ngayon, mga pulis, kasal ng anak ko ngayon, nagdala siya ng napakaraming mga excavator at hinaharangan ng labasan. Siguradong mahuhuli ko siya, hahahayang.
Erming, ang paglabas ng impormasyon ay labag sa batas. Hintayin mo na lang na mahuli ka. Sige. Huwag ka nang umiyak. Bilisan mo na at paalisin ang mga trabahador na ito. Mga pulis, hindi ito totoo. Hindi talaga ito totoo. Nagsisinungaling ka, ikaw ang nagdala sa kanila dito. Paano mo hindi malalaman, mga pulis? Sinasabi namin ang totoo. Ayaw lang talaga ng pamilya Yang na magpakasalang anak ko. Hulihin niyo na siya, mga pulis. Wala akong kinalaman. Dito, kakagising ko lang. Hayop ka, pwede ka bang maging mas walang puso? Wala ka bang damdamin? Mga pulis, minura niya ako. Anak, pwede ko ba siyang aidmanda? Tatay, ito ay kasong panlalait, pwede kang makulong. Tama na, lahat, tumahimik na. Kanino ba ang mga sasakyan na ito? Alam mo ba talaga? Kapitan, mukhang may tawag si Kyuzang. Hello, ang mga excavator ba na nakaparada sa Gengto Village ay sa iyo? Ano ba ang problema? Ang excavator ko ba ang nakaharang? May kasalan dito, bilisan mo na. Sige, aalisin ko na. Tatawag ako ng tao para ilipat ang sasakyan, mga 20 minuto lang. Darating na sa 20 minuto, mabuti taabot pa. Sige, huwag na kayong magtipon dito, magsialis na kayo. Ano bang sinasabi mo? Kayong dalawang pamilya ay magkapit-bahay, hanggang kailan ba kayo mag-aaway? Nakatutok ang pulis, hindi kami ang may kasalanan. Ang pamilya ni Lao Yang ang laging nang aasar, may dahilan ng lahat, may problema sila, pero wala kayong problema. Sinasabi ko sa inyong dalawa, babantayan ko kayo. Kung sino man ang lalabag sa batas, hindi ko kayo palalampasin. Hindi kayo. Ay nako, ito na. Isang oras na ang lumipas, bakit hindi pa siya dumarating? Ay nako, pulis, ang anak ko ay malapit nang dumating, anong gagawin ko? Pulis, nakatawag na ako ng 5 o 6 na beses, lagi niyang sinasabi na malapit na siya, pero isang oras na ang lumipas, niloloko ba niya ako? Sa tingin ko, hindi. Matutuloy ang kasal ng pamilya Zhang. Hindi makakarating ang driver, pinilit ng pamilya Zhang ang pamilya Yang ng 2 beses. Istasyon ng pulis, walang magawa, mukhang umiikot talaga ang kapalaran. Teka, tatay, ikaw. Ano pa ang meron dyan? Mga 20 minuto na lang at nandyan na kami, nasa ilalim na kami. Bilis, bilis, hindi mo ba pwedeng pabagalin ang takbo ng driver? Sige, huwag na muna nating pag-usapan, dumating na ang tagapangasiwa ng baryo. Oy, bakit hindi dumating si Kapitan Gauda? Sabi ng kapitan. Kahapon, muntik nang mapahamak ang tagapamahala, ayaw na niyang mamahala. Wala nang ibang mag-aasikaso, kaya hindi na siya pumunta. Si Yang Yiming, kahapon, sa harap ng kapitan ng baryo, sinabi niyang hindi niya alam, ano ba itong nangyayari ngayon? Hindi ba ito kahihiyan sa baryo? Sa harap ng kapitan. Yiming, 30 taon na tayong magkapit-bahay, hindi ba't lagi tayong nagkikita? Magparaya ka na, hayaan mong matapos ni Lao Zhang ang kanyang gawain. Tingnan mo kami. Alam mo naman na nagbalik ng 30,000 ang pamilya Yang. Ano bang kinalaman ko sa nangyari ngayon? Anong kinalaman ko? Kaya ko bang buhatin ang bahay namin? Tingnan mo naman ang sinasabi mo. Alam ng lahat na may alitan kayo ni Zhang dahil sa lupa at bahay. Sa araw ng kasal nila, dapat magbigay daan ka muna. Tama ba? Oo. Mas mabuti pang give ng 10 templo kaysa sirain ng isang kasal. Ngayon, magbigay daan ka muna. Isipin mo na lang na nag-iipon ka ng mabuting karma para sa pamilya mo. Maganda pakinggan, di ba? Ayaw makinig. Bakit walang nagsabi sa kanila noon na huwag nilang pahirapan ang lolo ko, si Kim Yong-jok? Lahat ng iyon ay nakaraan na. Ang mga kabataan ay dapat may malawak na pananaw, hindi laging binabalikan ang nakaraan. Liang Yingwo, sinasabi ko sa iyo, kung magpapatuloy ka sa panggugulo, paparusahan kita kahit kailan mo gusto. Ano ba yung ugali mo? Gusto mo pa bang manatili sa baryo? Oo, gusto ko. Isa siyang manggugulo, sinasabi ko, isa siyang masamang tao. Paalisin mo siya agad sa baryo, kung kaya mo. Kung kaya mo, sirain mo ang bahay ko at alisin ang alitan ng pamilya namin. Akala mo hindi ko kaya, wala kang karapatang gawin yan. Hindi ba't napag-usapan na natin? Isa sa inyo ang magpapakabait, isa ang magpapakasama. Pagkatapos ayusin ang problema, magtatrabaho ka na talaga. Bakit ba nagkakainitan na agad? Alam mo naman ang ugali ni Lolo Ma, mabilis huminit ang ulo. Ngayon, bibigyan ko ng hustisya ang pamilya ni Lolo Yang. Oh, Zhang Dihyua, magpakumbaba ka muna. Sa totoo lang, mali ka sa mga nagawa mo noon. Humingi ka ng tawad ng taos puso. Ha?
Haha, bago tayo magkita, lahat ng pagkakamali ay akin. Lahat ng pagkakamali ay akin. Huwag kang mag-alala. Bukas, susulatan kita ng liham ng paghingi ng tawad gamit ang malaking speaker ng baryo. Patawarin mo ako. Ngayon, napahiya ako ng ganito. Sa harap ng pamilya Yang, kayo. Maghintay kayo, Yang Jianman, ang tatay ko ay nagpakumbaba na, pero ikaw ay nagmamalaki pa rin. Tumahimik ka, Yang. Yang, mukhang taos-puso naman ang paghingi ng tawad ni Zhang Diyua. Pwede mo na bang paalisin si Yiming at ang mga sasakyan? Hindi pwedeng paalisin ng anak ko ang mga sasakyan. Oo. Oo, sabi ko nga, hindi naman talaga sa amin ang mga excavator na ito. Kinumpirma na ng mga pulis kanina. Bakit mo isisisi sa amin ang mga ito? Ano ba naman yan? Ibig mo bang sabihin, sinasadya namin na pahirapan ang pamilya Zhang? Ikaw ba? Masyado mo kaming pinagbintangan, Yang Yiming. Wala ka bang pakialam, Yiming, hindi kita pinagbintangan. Ang ibig kong sabihin, ang mga naguhukay na iyon ay para sa iyong pamilya. Pakiusap, sabihin mo sa kanila na lumipat na ng sasakyan. Yiming, tulungan mo naman kami. Tulungan mo kami. Sige na. Nasa bungad na ng barko ang convoy. Hoy, tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Sarado ang daan papuntang baryo, hindi tayo makapasok. Baka hindi na muna tayo umuwi, punta na lang muna tayo sa hotel. Kapag nalaman ito ng asawa ko, magagalit siya sa akin. Hindi pwede, hindi tayo pwedeng hindi umuwi para magbigay galang sa mga ninuno at diretso na lang sa hotel para sa kasal. Pagtatawanan tayo ng pamilya ni Lao Zhang. Maghintay ka pa. Maestro, magkapit-bahay tayo ng 30 taon. Huwag nating sirain ang ating samahan dahil lang dito. Ngayon. Basta't may kasal lang ng maayos si Zhaolong, kahit ano pa ang gusto mo sa daan, susundin namin. Sabihin mo sa kanya. Magsalita ka naman. Liming, tingnan mo, paparating na ang bagong kasal. Lahat ng kapitbahay ay nagtitipon, bigyan mo sila ng mukha. Unahin na natin ang kanilang kasal, tama si Tito, sa pagitan ng kapitbahay. Dapat magkasundo, sabi nga nila. Mas mabuti pa ang malapit na kapitbahay kaysa sa malayong kamag-anak. Naku, bilisin mo. Pakiusap, bigyan mo ng daan ang mga sasakyan. Naku, matanda na ako. Wala na akong magagawa, di ba tumawag si Zhao kanina, sabi niya may 20 pa. Ilang minuto na lang at darating na ang sasakyan, ang tagal na nating naghihintay, konting tiis na lang. Puro kapalokohan, 1 oras na ang lumipas at wala pa rin. Malinaw na ikaw ang may kasalanan. Nag-utos ka sa iba para gumawa ng kalokohan. Hoy, Yang Yiming, sinasadya mo bang guluhin ang plano ko? Ayaw mo na ba talaga? Hindi sa ayaw, kundi wala na akong magawa. Kayong pamilya, maghintay kayo, pagkatapos ng kasal ng anak ko. Kahit makulong pa ako. Ikaw. Ang bahala. Ano ba ang sinasabi mo? Kung may mangyari sa pamilya ni Lao Yang, ikaw ang unang pinaghihinalaan. Ano na ang plano ng pulisya ngayon? Matanda. Di ba may ilog sa dulo ng baryo ni Zhao? Ay parada mo sa tabi ng ilog, at hindi ako naniniwala na pipigilan kita. Mapipilitang umihi. Ano bang pinagsasasabi mo? Matanda, paano makakadaan ang convoy sa ilog sa likod ng baryo? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Bumalik ka at kumuha ng scaffolding, at dalhin ang mga gamit. Oo, tama, magtayo ng tulay agad. Pwede tayong dumaan sa tulay para swertehin. Kapag may tubig, gumawa ng tulay. Kapag may bundok, gumawa ng daan. Ang mag-asawang ito ay tiyak na magiging matagumpay at masagana. Tara na. Yang Erming, mali ang ginawa mo ngayon. Hintayin mo lang, hindi kita patatahimikin. Sa huli, kayong dalawa ay mga walang kwenta. Oy, kuya, huwag mo nang sabihin. Ano na, huli na ba? Sa mga susunod na araw, mag-ingat ka. Kapag may problema, tumawag ka agad. Sobra na ba ang ginawa ninyo? Oo nga. Anak, ano sa tingin mo? Tayo ba? Maghihiganti sa atin, matanda na tayo, alam nating wala nang halaga ang pananakit sa iyo. Nanay, tatay, ang mga kriminal ay hindi magbabago. Kung palalayain natin sila, palalayain ba nila tayo? Kung hindi natin tuluyang pabagsakin ang pamilya Zhang ngayon, magiging mahirap ang buhay natin sa hinaharap. Magiging napakahirap.
Ang mabuti at masama ay pinahihirapan. Sila ang unang gumawa ng masama. Nanay, mag-impake ka na at bumalik na tayo sa lungsod. Tingnan mo. Anong gagawin ko? Sundin ang sinabi ng anak ko. Ang pamilya ni Lao Zhang ay mainit ang ulo ngayon. Hindi natin alam kung ano ang gagawin nila. Hindi tayo dapat magpatalo ngayon. Magtago muna tayo. Magdiwang tayo ng bagong taon kasama ang anak mo. Sa lungsod tayo magdiwang. Sundin natin ang plano ninyo ng anak mo. Kai, pagkatapos ng 10 minuto, papuntahin mo na ang tao para kunin ang makinang ito. Gagamitin ko ulit ito sa mga susunod na araw. Hindi ba pumunta si Zhang Jiaolong sa bahay niyo? Bakit nandito ang kotse niya? Oo, sarado ang daan sa baryo. Yung pamilya namin ay darating na para magtayo ng tulay, kaya pumunta ka na. Sasamahan kita. Ano, gusto mo akong pumunta sa inyo, Zhang Jiaolong? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Tiya, wala akong ibang ibig sabihin. Sabi ng tatay ko, tubig, ay kayamanan. Bakit parang ang dami mong iniisip? May tinatago ka ba sa akin? Wala. Ate, bilisin mo, Zhang Zong. Bakit mo kami dinala rito? Ayaw mo bang sumali ang kapatid ko sa pamilya? Ate, bilisin mo. Alam kong mas malapit dito. Huwag kang mag-alala. Siguradong magiging maayos ang lahat. Siguradong ibubuhos ang inumin sa kabilang ilog. Zhang Zhanglong, hindi ka pa ba? Sasabihin ko ang totoo. Naniniwala ka ba na hindi ako magpapakasal ngayon? Ay, Tao Hei, bihira ang ganitong mga asawa. Ay naku, itong si Yang Yiming. Napakalupit niya, mas malupit pa kaysa sa kanyang ama at lolo. Ngayon, mas masaya. Kaya hindi mo masisisi si Yang Yiming, karma lang ito. Ang sama ng loob na naipon sa loob ng 30 taon ay sa wakas nagkaroon ng pagkakataon, kung ikaw ba, palalampasin mo ba? Ay! Ayos na, wala na tayong pakialam. Manood na lang tayo ng gulo. Ate, pasensya na muna ngayon, pero sa susunod, siguradong babawi ang pinsan ko sa'yo. Oo nga, hipag, matagal na kayong magkasama, huwag kayong mag-away dahil sa maliit na bagay na ito. Huwag niyong hayaang pagtawanan kayo ng iba. Pag lumampas tayo dito, wala nang manonood ng gulo. Tingnan mo yung mga tao dito, sino ba sa kanila? Ang hindi nanonood ng gulo, ay, pinsan, kahit dumaan ka dito ngayon, nakakahiya. Pero mas nakakahiya kung hindi mo siya iuuwi, mag-isip ka ng paraan, pinsan. Zhuwei, huwag na tayong magsalita ng masama, pwede ba, ngayon? Basta maayos lang ang kasal natin, pangako ko sa'yo, pwede mo akong saktan, pwede mo akong murahin, susundin kita, okay? Sige, Zhuwei. Nakikiusap ako. Juan, pinsan, kahit nakakahiya ngayon, pero, mas nakakahiya kung hindi mo siya iuuwi, mag-isip ka ng paraan, pinsan. Huwag na tayong magalit, Juan, pwede ba? Basta't maayos tayong makasal ngayon, pangako ko susunod ako sa'yo. Lahat ng gusto mo, susundin ko, okay ba? Sige na, Juan. Nakikiusap ako, Juan. Juan, pagbigyan mo na ako ngayon, nangangako ako. Sumpa ko. Mula ngayon, susundin kita sa lahat ng bagay, okay ba, Juan? Si Zhanglong, mabuti siya sa'yo. Paano kung sa pagkakataong ito, itigil na natin ito? Oo, Juan, ang kasal na ito ay hindi pwedeng basta na lang itigil. Sa tingin ko, si Zhanglong ay napilitan lang talaga. Sige, totoo. Ate, napakabait mo. HMPH. Yang Yiming. Ikaw, hayop ka, halika dito. Hintayin mo, Yiming, nandito ako sa lugar ng pangyayari. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng pamilya Yang? Talagang nakakalungkot, mayaman na anak. Kaninang karga-karga ni Zhang Jiaolong ang kanyang asawa sa scaffolding, biglang. Maraming tao ang nahulog sa tubig sa gitna ng taglamig. Walang naglakas loob na magmaneho para iligtas sila, buti na lang at mababaw ang ilog kaya nakalabas sila. Huan Yuan, ayos ka lang ba? Huan Yuan, huwag mong hawakan ang bayaw ko, ayoko, ikasal na, bilis, huwag. Hindi ako ikakasal, Huan Yuan, oo, ate, huwag kang magpadalos-dalos. Sino bang ikakasal na tatawid sa ilog at mahuhulog pa sa ilog, nakakahiya, uuwi na ako. Sino mang gustong magpakasal, siya na lang. Daba, alis na tayo, Tiyo, napakawalang kwenta, paano ko ibibigay sa inyo ang sundalo? Umalis ka, Tiyo, bumalik ka, umalis ka, Yang.
Yiming, ako. Hayaan kitang mamatay. Tiyo, umalis tayo, Tiyo. Tiyo, napakawalang kwenta. Paano ko ibibigay sa inyo ang estudyante? Umalis tayo, Tiyo. Bumalik ka. AI Movie. Zenizo. Ano ang sinabi ng mga biyenan? Ano pa nga ba, nalaman na ng pamilya ng asawa ko ang tungkol sa atin ni Laoyang. Sinabi nila na ngayon, bumili na lang tayo ng bahay o, ang kasal, ay hindi na matutuloy. Sinabi nila na baka hindi na tayo makalabas ng bahay. Si Yiming, walang ginagawa kundi kumain. Hanapin ko ang walang kwentang iyon. Pwede ka bang manahimik? Ma, ikaw, kahit hanapin mo pa, wala na siya. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin natin. Huwag na siyang bumalik sa buong buhay niya. Tama na, tumahimik na kayo. Tay, itong bahay. Paano ito? Sabi ng asawa ko, kailangan natin magbigay ng sagot sa kanila ngayon. Kuya, nagpatayo tayo ng bagong bahay para magkaroon ng dagdag na kwarto para sa inyong tatlo na magagamit sa kasal. Kung bibili ka ng bahay sa lungsod, paano na sina Bunso at pangalawa? Kung hindi tayo bibili, saan tayo kukuha ng ganitong kalaking pera? Ibig sabihin ba nito, wala ng kasal? Hindi naman sa ayaw kitang bilhan, kayong tatlong magkakapatid. Dapat pantay-pantay. Kung ikaw meron, paano naman sila? Paano sila mag-aasawa sa hinaharap? Kasalanan nyo rin kasi, noong pinilit nyong makuha yung 1 metro na yon. Ngayon, napilitan ng pamilya ni Laoyang. Anong gagawin natin, kuya? Hindi tama ang sinasabi mo. Narinig ko si tatay, na nagsabi na kung sakaling lumampas ka ng 1 metro, ikaw ang unang huminto. Sabi nila, ang pamilya Yang ay napakaduwag na hindi man lang makapaglabas ng kahit anong tunog. Hindi nga sila makapaglabas ng kahit anong tunog, pero kapag ang kuneho ay naipit, kakagat din ito. Ngayon, itinulak mo sila sa bingit ng kamatayan, kaya wala na tayong dignidad. Ano ang ibig sabihin nyo? Pangalawa at pangatlo, ako ang nagkamali. Nagkamali. Mali ba ako? Hindi ba't ikaw ang nagpakasasa sa mga benepisyo? Ngayon, ang pamilya natin ay naging pinakamalaking biro sa buong bansa. Alam mo ba yon? Paano? Lahat kayo gusto mag-alsa. Ano? Ako. Hindi pa. Ako patay. Mali ba ako? Ano? Hindi ba ikaw? Ang tumayo dyan, walang oras para magmakaawa. Ang pamilya natin ngayon ay naging pinakamalaking biro sa buong bansa. Alam mo ba? Ano? Tumigil na lahat. Gusto mag-alsa. Ano? Ako. Hindi pa ako patay, kailangan kong ilabas ang galit ko ngayon. Ako. Pupunta ako, Yang Yiming. Akala mo ba makakatakas ka sa lungsod? Wala akong magagawa sa'yo. Mas maganda pa ang katawan ko kaysa sa paa mo. Huwag mo nang asamin ang bahay mo. 2 segundo, papatayin kita. Kuya, hindi ko na kayang sirain pa. Ikaw, umalis ka na, kuya. Ano bang silbi ng pagsira sa bahay niya? Kapag nagsampa siya ng kaso, hindi ka lang magbabayad ng danyos, baka makulong ka pa. Ang buong katawan ko ay nanginginig dahil sa kanya. Paano mo ako papayapin? Paano natin ito tatapusin? Hindi ko matanggap ito. Kasal mo ito. Siya ang nag-umpisa pero wala siyang ebidensya. Hindi siya mananalo sa korte, pero lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Kung ay demanda niya ako, hindi natin ito maitatanggi. Kuya, mahirap magpakasal at magkaanak, pero may paraan ako para makuha siya. Anong paraan? Kagaya ng sinabi ko kanina, bilhin natin ang daan ng 2 magagandang babae. Bakit hindi sinabi ni Hide na si Yang Yiming ay nagpakasal at namatay ang tatay niyang si Yang Jianming? Hindi man lang nila mailabas ang kabaong sa bahay, nagamit na ni Yang Yiming ang pagkakataon, hindi siya papayag, nakakagulat talaga siya. Pero ang mga magulang niya, mga walang pinag-aralan at mahihina. Basta't handa tayong magbigay ng pera, 5,000 hindi sapat, 8,000, 10,000, siguradong papayag sila. Kahit malaman pa ni Yang Yiming, wala siyang magagawa. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Sa oras na iyon, gusto kong mabulok ang bangkay ng tatay niya sa bahay. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya.
Basta handa tayong gumastos, kung hindi sapat ang 5,000, gawin nating 8,000 o 10,000. Tiyak na papayag sila. Sa oras na malaman ni Yang Yiming, wala na siyang magagawa. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Sa oras na iyon, gusto kong mabulok ang bangkay ng ama niya sa bahay. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Buti na lang at naglagay ng CCTV ang anak ko. Kung hindi, hindi ko malalaman ang mga ito. Wala talagang mabuting tao sa pamilya ni Lao Zhang. Iniisip pa nila na hindi may lalabas ang kabaong ko sa pinto. Tang ina ng 8 henerasyon ng pamilya ni Lao Zhang. Mukhang kailangan pa talaga silang ayusin. Nabigla ako na ang kasal nila ay nasira. Medyo hindi ako mapalagay. Anak, huwag kang mag-alala, tatay. Ako na ang bahala sa problema na ito. Kuya. Pakisabi na buksan ang makina, magsisimula na ako. Ilang araw na lang at bagong taon na, hindi na natin ito pwedeng ipagpaliban, kahit hindi na tayo magdiwang. Pumunta si Kuya at si Mayren kina Jun, hindi ko alam kung ano ang napag-usapan nila. Ano pa nga ba, kung hindi nila ibabalik ang 280,000 na dot at gastos, pupunta ako sa bahay nila. Kung hindi nila ibabalik ang 280,000 na dot at gastos, pupunta ako sa bahay nila. At sisirain ko ang kanilang pagdiriwang ng bagong taon. Paano kung hindi ibalik ng pamilya Yang ang pera? Ano, papayag ka na lang, hindi pwede yan, mahigit 20,000 yun, yan ang ipon ko sa buong buhay. Hindi natin sila kayang takutin, pero hindi rin nila tayo kayang takutin. Ay nako, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala, nasa tama tayo, kailangan nilang ibalik yun. Kung hindi, pwede natin silang aidmanda. Sinabi ko na sa kuya ko ang tungkol dito. Talagang maaasahan si Bunso. Hindi na sayang ang pag-aaral niya. Anak, ano na, kahit gaano karami, kaya nating ayusin. Ang pamilya Yang ay kaya silang ayusin. Ay nako, walang problema, kaya natin to, nasa tama tayo, sila ang may utang na loob. Kung hindi, pwede natin silang aidmanda. Sinabi ko na ito sa kuya ko. Ang bunso talaga natin ang magaling. Talagang may talento siya. Hindi na sayang ang pag-aaral niya. Anak, kumusta? Magkano ang kailangan para maibalik ang produkto? Ano pa ba? 15,000. 28,000, pero 15,000 lang ang naibalik. 5,000, kailangan kong hanapin sila para sa pera. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko sila nakikita. Ning, kuya, bakit hindi mo siya pinigilan? Hindi aalis ang kapatid ko hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng pera. Hayaan mo siya, baka makakuha pa siya ng mas marami. Hindi ba't parang itinapon na lang sa tubig? Parang ako rin, itinapon na lang. Walang kwentang bagay, hindi na lang magpakasal. Hindi siya dapat makinabang, hindi talaga. Kung gusto mong magdiwang ng Pasko ng maayos, kailangan ibalik ang pera. Mabuti na rin ito, hindi natin alam kung magkano ang magagastos sa daan. Bilisin mo. Totoo ito. Kung si tatay ay maglalagay ng 100,000 sa harap mo para bilhin ang 2 metro ng lupa, ibebenta mo ba? Huwag nang sabihin ng 100,000. 2 o 3,000. Ibebenta ko. Tapos na. Ang mag-asawang lang ay mga walang kwenta, walang silbi, walang talino, at walang tapang. Kung nandyan ang anak nila, hindi ba't maloloko natin sila? Kapag natapos na ang bahay nila, ipapabalik ko sa kanila ang lahat ng utang nila sa atin ng doble. Hello. Ang mag-asawa ni Lanjang ay mga walang kwenta. Kung wala si May, maloloko na natin sila ng husto. Hintayin mo lang. Kapag natapos na ang bahay, papabayarin ko sila ng doble ng utang nila sa atin. Mga hayop. Ang tindi ng ginawa nila, tingnan natin kung hanggang kailan sila magyayabang, Lao Yang. Ang lakas ng loob mong bumalik, kahapon binugbog ni Zhang Jiaolong ang pamilya mo, parang kakain ng tao. Oo nga. Lumabas ka na lang muna, huwag nang ipilit. Hintayin mo munang hamupa ang galit niya, kung hindi, baka hindi mo kayanin ang bagong taon na ito. Sino ang hindi makakayanan? Sigurado akong kaya ko. Salamat sa inyong pag-aalala. Bago magbagong taon, ayusin ko na ito. Mama, si Lao Wang.
Bumalik na ang pamilya nila, sabi mo. Totoo ba ito? Kakakita ko lang. Si Yang Erming na walang hiya, kasama pa niya. Malapit nang magsimula ang paghuhukay ng pundasyon ng excavator ngayon. Ang hayop na to sa wakas ay bumalik na ngayon, hoy hoy hoy. Kuya, kalma lang. Tay, dalhin mo agad ito kay Laoyang at gawin ang sinabi natin. Bayaran mo siya para mabili natin ang 2 metrong daan. Kami ni Kuya ay pupunta na para harangin si Yang Ming. Bilisan mo, huwag mong hayaan na may mangyari kay Kuya. Boss, dito tayo. Yiming, hayop ka. Ang lakas ng loob mong bumalik, hindi kita titigilan ngayon, T*** tang ina, sinira mo ang kasal ko. Ang init ng ulo mo, Kuya Zhang, nakakatakot ka. Wala na akong puso, kung hindi kita mapatay ngayon. Sige, suntok pa, kapag nagpalit ako ng kamay, hindi kita papatayin, magpapalit ako ng apelido. Kuya, ibigay mo sa akin ang 3. Ako, tatay ko, suntukin mo, kuya, ibigay mo. Ililigtas namin. Huwag mong sirain ang mahalagang bagay. Huwag mong sabihin na aayusin mo siya, kahit paluhurin mo siya at pakainin ng tae. Kailangan mong kumain para sa plano, ipapasok kita at ilalabas. Tuloy lang ang panonood. Ay nako, ganito ba? Hinaharangan mo ang daan, paandarin mo ang kotse. Hinahadlangan mo ako para makatulog ng tanghali, ay nako talaga. Magaling ang laro mo, sasamahan kita sa laro. Tuloy lang ang pagmamaneho. Ay nako, hindi ka rin pinapalampas, paandarin mo ang kotse pabalik, ano ba? Ano, matanda na ang nanay mo, umalis ka, hindi mo ako mapipigilan. Ang lupa ng bahay ko, hindi mo dapat pakialaman. Ito ang lupa ng pamilya mo pero sinasabi ko na sayo, kung maghukay ka, hukayin mo ang sarili mong bahay. Kung gagalawin mo ang daan na ito, papatayin kita, oy. Ngayon mo lang ako pinaalala. Unahin natin itong daan, tanggalin mo na itong daan. Kasama na rin ang baril. Sige, gawin mo na. What the fuck, what you got, what you say I love you. And it is over already, that is all. Hey, you are gonna. Ang daang iyon ay ang tanging daan para sa ating 2 pamilya. Kung huhukayin mo yun, mawawalan kami ng daan. Iyan ay labag sa batas. Huwag mo akong bulahin. Huhukayin ko ang sarili kong lupa. Bakit ako matatakot? Totoo ba? Labag sa batas, hindi ka naniniwala, pumunta ka kay attorney. Lin Wang, attorney. Tama ba? Ang daang ito ang tanging daan para sa ating 2 pamilya. Ngunit ang babae ang unang Samira. May mga ebidensya ako. Bakit? Maaari mo akong aidmanda. Kahit saan, kahit kailan. Huwag mo akong inisin. Hindi ako makikipaglaro sa'yo. Huwag mo silang pilitin. Hindi ako magugulo. Wala kang. Wala. Utang ina. Mr. Sai, ikaw. Bakit ka nandito? Bakit? Ang pabrika na ito ay akin. Kailangan ko pa bang humingi ng permiso sa'yo? Hindi ako ang iyong isip. Kung hindi ako dumating, babasagin mo ba ang aking excavator? Sawa ka na ba sa buhay o ayaw mo na? Hindi pwede. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko, Boss Kai. Kapatid na Yang, bakit ikaw pa ang pumunta? Ang trabaho ni kapatid na Yang ay, hindi ko ba pwedeng tingnan? Huwag kang mag-alala, basta't may magulo, tingnan mo ako. Hindi ko sila papatayin. Ay, kuya, sino ba ang taong ito? Bakit ka natatakot sa kanya? Hindi ba? Isang kontrata lang sa lupa ang kinuha ni Boss Kai. Laging may mga sponsor ako, direktang hinuhukay ng kamay. Ito ang ginawa ko, akala ko lahat ng nagtatrabaho sa lupa ay ganito. Hindi ko akalain na ang apelyido Yang. Ang batang ito ay ganitong klaseng tao, ano ang gagawin ko? Malas sila. Alam nyo, kayong dalawa. Talagang nakita ang apelyido Yang na hinukay ang daan, paano tayo lalabas? Bilisan mo, sinasabi ng kapatid na si Eyaw, kung sino man ang hindi. Makinig, tingnan. Hindi ko inaasahan na si Kai Yifan ang darating. Nakatipid ako sa trabaho, diretsyong hinukay.
Bumalik na si Kuya Jianming. Bumalik na, hindi ko alam kung sinong hayop ang gumawa nito, binabalak ko palang mag-report sa pulis. Bumalik na si Kuya Jianming. Bumalik na, hindi ko alam kung sinong hayop. Ang gumawa nito, binabalak ko palang mag-report sa pulis, huwag na. Mag-report, huwag na, nakita ko na, ang panganay ko ang may kasalanan. Nadala lang ako ng emosyon kaya nasira ko ang bahay mo. Nandito ako para humingi ng tawad. Ang mga taong may pananampalataya, ang lugar na ito ay akin. Ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin ay ibabalik ko sa iyo ng daan-daang beses. Kamusta? Marami bang nasira ang batang iyon sa bahay? Ako na ang magbabayad. Tingnan mo ito. Sapat na ba ito? Ang tanda na niya pero ang laki ng sakripisyo. Nagbigay talaga siya ng malaking halaga. Pero ayon sa sinabi ng anak, kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang palabas na ito. Kuya Jianming, tingnan mo, napaka-sincere ni Kuya Dahua. Huwag ka nang mag-alinlangan, tanggapin mo na. Anak ko na nga ang Samira sa kasal nila, tapos ako pa ang bibigyan niya ng pera. Ang pera na ito ay hindi pwede. Ang kasal ni Jiaolong ay nailigtas dahil sa isang tao. Sa huli, nalaman namin na ang buong pamilya nila ay walang mundo. Isa silang mga walang hiya, kung ikakasal siya sa pamilya natin, hindi ba't magdadala lang siya ng gulo? Ay, kung ganun, dapat magpasalamat ka pa sa amin. Oo, ate. Tama ka. Para takpan ng hukay ng lupa namin, ako. Tayo. Itong matanda. Talagang marunong magpakumbaba si Kuya Jianming. Sa tingin ko si Kuya Tang ay talagang may sinseridad. Mas mabuti pang magkaayos kaysa magkaalitan. Tingnan mo, alam na rin niya ang kanyang pagkakamali. Patawarin mo na siya. Ang tungkol sa bahay, kasalanan ko lahat, pati na rin ang aking. Ama. Bukas pupunta ako sa malaking speaker ng baryo at babasahin ko ang aking liham ng paghingi ng tawad. Nangangako ako dito na, kung muli kong apihin ang pamilya ni Lolo Yang, sana'y mabangga ako ng sasakyan paglabas ko ng bahay. Kailangan mong mamatay kasama ang buong pamilya mo. Totoo ang sinasabi ko, sigurado akong totoo. Sige na. Kahit na alisin ang pagsusuri, si Kuya Yang pa rin ang magtatagumpay. Kuya Yang, halika rito, may isa pang bagay na gusto kong ipakita sa'yo. Ano iyon? Tingnan mo, kung sakaling harangan ng daan, parehong mahihirapan ang dalawang pamilya natin. Ganito, bibilhin ko ang 2 metro ng daan na iyon. Dala ko na ang pera. ₱50,000. Tingnan mo, kung sakaling harangan ng daan, parehong mahihirapan ang dalawang pamilya natin. Ganito, bibilhin ko ang 2 metro ng daan na iyon. Dala ko na ang pera. 50,000, ano sa tingin mo? Ang 50,000 na ito ay medyo malaki pero ayaw ng anak ko na ibenta. Kaya ako magdadagdag pa ng 10,000, Kuya Jianman, hindi na ito maliit na halaga, sapat na ito para kay Kuya Lauba. Pero ang anak ko, bata pa siya at padalos-dalos, hindi natin laging masusunod ang gusto nila. Bukod pa, sino ba ang makakatanggi sa pera, di ba? Tama ba? Dahil hindi pa rin nasisiyahan si Kuya Yang, dadagdagan ko pa ng 20,000, Kuya pa, hindi pa ba sapat iyon? Aabot na ito ng 80,000. Dagdag pa ang bayad sa mga nasirang gamit. Aabot na ito ng 70,000, basta't masiyahan lang si Kuya Yang. Kahit na inapi ko siya ng maraming taon, ituturing ko na itong kabayaran sa mga kasalanan ko. Matanda, 70,000 na ito, kulang pa ba? Ibibigay ko na pati ang lupa ng bahay mo. Pero paano ko ipapaliwanag ito sa anak mo? Kung hindi pa rin nasisiyahan si Kuya Yang, pupunta ako ulit para kumuha ng pera. Tingnan mo, Kuya Ming, gaano ka-sincere si Kuya Hua. Kuya, napaka-sincere niya talaga. Sabi ko nga, ay nako, tama ka, kanino ka ba makikipag-away? Huwag lang sa pera, ibenta mo. Yang ang apelyido, ang pera na binigay mo, babawiin ko rin lahat balang araw.
Hintayin mo lang ako. Kaya pumirma tayo ng kasunduan sa paglipat. Pumirma na tayo ng kasunduan sa paglipat. Ay. Dito, hindi ito posible. Ay, ito lang ang tanging daan namin. Kapag nahukay na ito, ako, paano tayo lalabas sa hinaharap? Kasalanan mo ito, noong nagtatayo kayo ng bahay, bakit wala kayong iniwang daan? Ngayon, alam mo nang walang madaanan, sino ang sisisihin mo? Kung sa akin nangyari ito. Naku, ikaw talagang walang hiya. Alam mo bang nakainom ako ng Waylon? Bakit hindi pa bumabalik ang tatay ko? Natapos na ba ang paghabol? Kung hindi pa siya bumalik, hindi na talaga ako makakatakas. Ang bagay na ito. Kung sa akin nangyari ito, sisirain ko ang lahat at itatapon siya. Pinakain na sa mga isda at pagong sa ilog. Bakit hindi pa bumabalik ang tatay ko? Natapos na ba niya ang bagay na ito? Kung hindi pa siya babalik, ang mga hayop na ito. Matagal nang patay si Mr. Kai, huwag po kayong magalit. Ang bagay na ito ay dahil sa kalituhan ng tatay ko at ng isa pa. Huwag po kayong mag-alala, ako ang bahala dito. Ibibigay ko kay Yang Yiming. Yang. Mr. Yang, ano ang gusto mong gawin tungkol sa bagay na ito? Sinunod ko na lahat ng gusto mo. Kung pera ang kailangan mo, ibibigay ko. Hindi mo talaga pwedeng hukayin ang daan na ito. Oo, Mr. Kai, hindi talaga pwedeng hukayin ang daan na ito. Kuya Yang, mula pa sa lolo ko, ang pamilya namin ay nagtiis ng 30 taon sa lupang ito. Noon tiniis namin, pero ngayon hindi na kami magpaparaya. Tuloy mo lang, tingnan natin. Kayo. Sino ang maglalakas loob? Yang Ming, nandito ako. Kung hahakutin mo ang lupang ito ngayon, dito na ako mamamatay. Ito. Nag-invest ka ng napakaraming pera para lang ipagawa sa akin ang daan na ito, pero may dahilan ka. Napakahalaga ng daan na ito para sa akin, malalaman mo rin. Sa hinaharap. Ngayon, nagkasundo na kayo ng pamilya niya, kaya aayusin ko na ang wallet ko. Huwag ka nang gumawa ng gulo, kung hindi, wala na akong mukhang ihaharap. Sigurado na may kasunduan na tayo. Tingnan natin kung maglalakas loob pa siyang sirain ang daan na ito, at hayaang sining ang Sumire sa daan ng pamilya niyo. Tingnan natin kung paano ko siya paparusahan. Paano ko siya paparusahan. May kasunduan na ito, tingnan natin kung maglalakas loob pa siyang hukayin ang daang ito. Masama ito, Yang Yingming, tinatawag itong paghuhukay ng daan sa inyo. Kalokohan. Malaki ito, paano ko siya paparusahan? Kung alam ni Li Xiao na ganito ang mangyayari, bakit pa siya lumabas ng maaga? Kung pinilit niyo si Chen Xing na humingi ng tawad, wala sanang ganitong pangyayari ngayon. Si Chen Xing ay humingi ng tawad, wala sanang ganitong pangyayari ngayon. Daan. Ay nako, Diyos ko, sobra naman ito, hindi ba tayo papayagan? Kung magtatangka kang hukayin ang daan na ito ngayon, mamamatay ako sa harap mo. Oh Diyos ko. Tingnan mo, kung hukayin mo ito, kahit matapos mo, hindi ka makakalabas. Huwag kang mag-alala, hindi ko bubuksan ito dito, sa Hilaga ako magbubukas. Hindi ba pwede sa Hilaga, para sa feng shui ng iyong ancestral house? Hindi maganda ang feng shui ng bahay ko. Ano, ang pakialam mo, tumayo ka dyan. Tingnan natin kung talagang takot sila sa kamatayan. Sino ang maglalakas loob na galawin ang amin? Tatay Lo, sa wakas dumating ka na. Kumusta, Yang Yiming, tingnan mo. Malinaw na itong 2 metro ng daan ay ipinasa na ng tatay mo sa pamilya ni Lao Zhang. 10,000, ang tanda na ng matandang ito, pero nagawa pa rin niyang maghayganti. Kaya niyang maglabas ng dugo. Siyempre, malinaw na nakasulat sa papel. Yang Yimiao, tingnan mo ng mabuti. Wala kang karapatang magsalita. Ang daang ito ay amin. Wala kang karapatang galawin ito. Paano mo naisip ang ipasa ang daang ito sa pamilya ni Zhang? Pera, pera, pera. Alam mo lang ang pera. Aalis na ako, huwag magalit, manager. Ituloy mo ang pagbuo ng bahay mo. Sa hinaharap, magkasama tayong lalakad sa daang ito. Patuloy tayong magiging magkapitbahay. Sa hinaharap, magkasama tayong lalakad, ako at kayo. Ang dating alitan ng pamilya Yang ay tapos na. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tanungin ang tatay mo. Ito ay, sinabi mo, di ba? Siyempre. Kapag ang isang lalaki ay nagsalita, ito ay parang pako. Sige, ako, maghukay ng sarili kong lupa, huwag kayong makialam.
Nakapag-immigrate na. Kuya, ituloy mo lang ang paghuhukay ng pundasyon mo, ha? Pag natapos mo na ang bahay, tayo ay magiging mas malapit na magkapit-bahay. Oo, magiging mas malapit tayo sa isa't isa, magiging mabuting magkapit-bahay. Magiging malapit, ha? Ha ha, boss, hukayin mo dito, mga 3 metro pababa. Yang Yiming. Tutulungan ka naming gawing bato ang iyong paa. Ikaw ang pumunta. Dito ka na maghukay, mga 2 metro pababa. Yang Yi. Ming, sabihin mo sa akin ang totoo. Pinaaway mo siya sa akin, tapos gano'n na lang ba natin palalampasin si Kuya Yang? Sila ngayon ay nagdiriwang, pero bukas ng umaga, kapag nagising sila, hindi na nila alam kung saan sila iiyak. May plano pa ba si Kuya Yang? Hindi ba? Sige, maghukay ka na. Tatay, magmadali ka sa paghuhukay. Pag natapos mo na ang paghuhukay, kapag umiiyak ka, sa mga araw na ito, maging mabait tayo sa kanya. Huwag hayaang mapansin niya ang anumang kakaiba, sabi ni Lausan. Tama, hindi tayo dapat magkulang sa paggalang. Ngayong gabi, magdiwang tayo ng maayos. Ha ha ha, isipin natin na ito na ang pamamaalam sa kanilang ina. Ha ha ha. Ha ha. Gao Yang, kapatid, hindi ko akalaing may ganito kang galaw. Ito ay parang isang napakalaking regalo. Hindi. Ito ay mula sa aking lolo, sa pagkakataong ito ng grupo. Kailangan nating paamuin ang pamilya Zhang. Nang tuluyan, huwag mag-alala. Ngayong gabi, ipapatrabaho ko sila magdamag. Bukas ng umaga, siguradong maibibigay ko sa kanila ito. Napakalaking regalo. Pagdating ng oras, gusto kong makita ang palabas. Gusto kong makita kung gaano pa sila katagal mag-iisip. Anak, handa ka na ba dyan? Ngayong gabi, kapag nakatulog na sila, pasabugin mo ang daan. Naghanda na ako, inayos ko na ang pag-igib ng tubig ngayong gabi para bukas paggising ng pamilya Zhang, makikita nila sa pintuan ang 2 metrong lalim na malaking isda. Ngayong gabi, kapag nakatulog na sila, pasabugin natin ang daan. Inayos ko na ang pag-igib ng tubig ngayong gabi para bukas paggising ng pamilya Zhang, makikita nila sa pintuan ang 2 metrong lalim na malaking hukay. Ah, sigurado akong hindi ako nagising. Bakit may candy sa pintuan? Sigurado akong nananaginip lang ako. Tapos na. Ano na ito? Huwag nang matulog, labas na. May nangyari. Ano ba yan? Ang aga-aga, bakit ka sumisigaw? Aba. Ikaw, mabahong aso, si Yang Yiming, ang gagawang yan, naging bato, paano siya makakalabas? Apelyido Wang. Ang pamilya ng mga gagawang yan, hindi marunong tumupad sa salita. Nasaktan natin si Yang Yiming. Akala ko magpapatayo sila ng bahay, pero naging masama talaga siya. Kailangan ko siyang patayin. Paano makakalabas si Hong Xian? Maglalangoy ba siya sa gitna ng taglamig? Kahapon, si Yang Yiming ay nagpaukit ng 2 metrong lalim. Mag-report na tayo sa pulis. Ito ang sariling lupa ng mga tao. Kalokohan, 2 metro ang lalim. Mag-report na tayo sa pulis. Oh. Oo, muntik ko nang makalimutan. May kasunduan tayo sa paglipat. May ebidensya tayo. Pasensya na. Bilisan mo. Yang Yiming, ikaw. Ilabas mo ang kuya ko. Ilabas mo siya. Papatayin kita ngayon. Ay nako. Ako. Pupunta ka ba? Pupunta ulit, Yang Yiming, ilabas mo si Kuya Wang, papatayin kita ngayon. Hindi mo dapat gawin ito, Xiao Yang. Lumabas ka, ha ha ha. Ang aga nyo naman dumating. Paano kayo nakalabas? Heto. Isara mo ang pinto. Hilahin mo, ay naku, ang sama mo talaga. Totoo ba? Sobrang galing. Ngayon, hindi kita titigilan hanggang mamatay ka. Hindi ako Zhang kung hindi kita kaya. Sino ang pumasok sa bahay at gumawa ng gulo? Walang hiya mo. Pasensya na kayo. Alam ko na pupunta kayo sa akin ngayong umaga kaya inimbitahan ko na ang mga kasama natin na babae ng maaga para mas madali.
Yang Yiming, pulis. Pasensya na, pulis, ito ay isang. Yang Yiming, Chen Taisheng, tinatakot lang namin siya. Oo, tama. Tinakat lang namin siya ngayon, tulad ng ginawa namin noong nakaraang araw. Ikaw rin ba ang pumasok at nanira ng mga gamit, ha? Hindi, hindi ako, kapatid ko, kapatid ko. Hindi ako, hindi ako. Zhang Jiaolong, hindi ka ba aamin? Meron kaming CCTV sa bahay. Mga pulis, magrereklamo kami. Si Yang Yunming ay inangkin ng 2 ektarya ng aming lupa at ginawang palaisdaan. Sinira niya ito ng hayagan. May kasalanan siya. Kakaso kami laban sa kanya. Hinukay ko iyon sa sarili kong lupa. Sarili kong lupa. Huwag niyo akong pagbintangan ng walang basehan. Baka aidmanda ko kayo ng paninirang puri. Fuck you. Matagal nang natalo. Ang tatay mo sa sugal at ipinasa sa amin ang 2 metrong lote. May kasunduan kami na pinirmahan. Huwag kang magpanggap. Kalokohan, ang tatay mo. Matagal nang natalo. Ang pera at ipinasa sa amin ang 2 metrong lote. May kasunduan kami na pinirmahan. Huwag kang magdahilan. Talagang kinukuha mo ang lupa ng iba. Ito ay lupa ko. Hindi ito sa kanila. Huwag kang magdahilan. Malinaw na nakasulat sa papel. Oo, ang pirma na ito ay sa tatay ko, pero ang lupa ay hindi sa kanya. Ito ay akin, kaya ang inyong kasunduan ay walang bisa. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Yang Zhanming, lumabas ka. Kinuha mo ang 10,000 ko. Gusto mong takasan. Kada rating lang ng kapitan. Bakit nandito rin kayo? Sabi ko nga, darating din kayo. Kaya nga pinapanta ko sila dito ng maaga para sa'yo. Chen Jianmen, ano itong kasunduan? At kanino na ba talaga ang lupang ito ngayon? Mga pulis, ganito kasi ang nangyari. Ilang araw na ang nakalipas, ibinigay ko na ang lupa sa anak ko. Ngayon, kanya na ito. Ang kapitan ng barangay ang makakapagpatunay nito. Ako ang nag-asikaso nito, at ayon sa batas, naitala ko na ito. Mga pulis, ito ang medical certificate ng leukemia ng anak ko. Eh bakit mo pa ibinenta sa akin ang lupa? Ay nako, noong panahon na iyon. Nakita ko ang dami ng pera tapos ang asawa ko sa tabi. Gudong, nakalimutan ko ang tungkol sa base na ibibigay ko sa anak ko. Nandito lahat ang 10,000 piso. Balak ko sanang ibalik sa iyo kaninang umaga. Sakto dumating kayo. Tapos ang asawa ko sa tabi, nakalimutan ko ang tungkol sa base na ibibigay ko sa anak ko, itong 10,000 piso. Nandito lahat, balak ko sanang ibalik sa iyo noong nakaraang buwan, sakto dumating kayo. Kayo. Uncle Zhang, ang kasunduan ko sa donasyon, at ang sertipiko ng aking lupang tirahan ay mas maaga kaysa sa oras ng iyong paglipat, kaya walang bisa ang kasunduan ninyo. Wala. Walang hiya, talaga kayong mga lawyang, walang hiya. Tayo ay pinahamak ng mag-ama na yan. Nang kutsilyo nila, ito ay panloloko sa atin. Kung alam lang natin ito, kahit anong mangyari, hindi natin sila hahayaang putulin ang 2 metro. Si Jiang Yiming, para sa ganitong maliit na bagay, kailangan mo bang itulak ang pamilya ko sa bingit ng kamatayan? Kayong mga biktima ay may pagka-narsisista, binigyan ko naman kayo ng pagkakataon. Ano, nagsisinungaling ka, nagmakaawa na ako sa'yo, pinakiusapan kita ng mabuti, pero sinira mo ang kasal ng anak ko. Ngayon, naghukay ka pa ng 2 metrong lalim na balon sa harap ng bahay namin. Gusto mo ba kaming patayin? Tio Zhang, noong una kang pumunta dito, hindi ba't sinabi ko sa'yo na magsulat ng isang liham ng paghingi ng tawad at ipabasa ito ng 3 beses sa radyo ng nayon? Ipakita ito ng 3 araw. Basta't sumunod ka, ako, hindi ko kayo sisingilin ng kahit 1 sentimo, tapos na ang 30 taong alitan. Nandito pa ang kapitan ng baryo, gusto mo bang itanggi, Yiming? Kuya, patawarin mo kami, isusulat namin agad.
Huwag mong sabihin na kami ang nagkalat ng mga sundalo. Kuya Yiming, mabait ka, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Ito, 10,000 piso, walang kulang. Timbangin ninyo, pero hindi ko na pananagutan paglabas. Yang. Yiming, nakita kitang lumaki. Dekada na tayong magkakilala. Talaga bang gusto mong tapusin ito, Tio Chang? Kung kayo ang unang hindi naging makatao, huwag niyo akong sisihin kung wala akong awa. Ito ang inyong karma. Na karma. Matagal na tayong magkakilala, talagang gusto mong tapusin ang lahat. Tiyong, kayo ang unang hindi naging makatao kaya. Huwag niyo akong sisihin kung wala akong awa. Ito ang inyong karma. Mga pulis, nagrereklamo ang kapitan ng baryo. Sobra na ang pang-aapi ni Yang Yiming. Hinukay niya ang kanilang lupain ng 2 metrong lalim na pond na malapit sa aking bahay. Hindi niyo pwedeng pabayaan ito, kung hindi, baka masira ang aking bahay. Liming, sabi niya. Si Kapitan ba? Ay nako, Kapitan, nag-aalaga lang ako ng isda sa sarili kong bakuran, may problema ba? Wala naman akong inaangkin sa kanila kahit kaunti, hindi tama. Nag-iwan pa nga ako ng ilang sentimetro para sa kanila. Kapitan, lumabas kami ngayon na bumaba mula sa bubong ng bahay. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka sa akin at tingnan mo. Tumahimik kayong lahat, kung hindi kayo susunod, hindi kayo makakapagdiwang ng bagong taon. Sa ganitong oras pa, sinasabi niyong nagwawala kami. Kung kaya mo, lumipad ka rito, sinasabi ko sa'yo, karapat-dapat lang sa'yo yan. Si Tatang Zhang ay malas ngayon. Sa susunod, kailangan na niyang magbayad kapag lalabas siya. Sasakay na siya ng bangka. Hahaha, baka si Yang Yiming hindi pa sila payagan sumakay ng bangka, kailangan pa nilang umakyat sa bubong. Hahaha, tama na, huwag ka nang magsalita. Paparating na si Tatang Zhang kasama ang kapitan ng baryo. Bilisan mo. Mga pulis, kapitan ng baryo. Tingnan nyo naman ito, paano na kami? Mabubuhay pagkatapos nito. Kayong dalawang walang hiya, mag-ingat kayo sa hinaharap. Anak, bilisan mo at bayaran mo na itong pagkain, kundi hindi kita tatantanan. Liming, grabe naman itong ginawa mo. Ikaw na walang hiya, mag-ingat ka at baka magkaanak ka ng walang butas sa puwit. Bilisan mo at bayaran mo na itong pagkain, kundi hindi kita tatantanan. Yang Yi. Ming, grabe naman itong ginagawa mo. Yang Yi Ming, kahit na, sa'yo ang lupang ito, hindi namin pwedeng pakialaman kung ano man ang ginagawa mo rito. Pero, hindi ba ito masyadong immoral? Kapitan, sa pakikitungo sa mga immoral na tao, kailangan gamitin ang ganitong paraan. Sila ang walang puso, kaya hindi ako magpapatalo. Inaamin ko, mali ako na itinayo ko ang bahay na walang daan. Pero hindi mo rin dapat kami itulak sa bingit ng kamatayan. Kung ang kasunduan ng paglipat ng ari-arian sa pagitan mo at ng tatay ko ay magkabisa, itutulak mo rin sila sa bingit ng kamatayan. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan, tama ba, Kapitan? Sinabi ng punong barangay na sobra na ako. Tingnan niyo ang pamilya Zhang. Ano ang plano nila? Bumili lang ng 2 bote ng beer. Huwag mong sabihin na namatay si Yang Jianming. Kinabukasan, namatay si Yang Jianming. Tingnan niyo lahat. Kung gaano kaitim ang puso ng pamilya Zhang, ayokong mamatay at mang-amoy sa bahay. Ito ang bunga ng inyong kasamaan. Puwer, sariling gawa, sariling tiis. Kuya Diyua, pinapakiusap mo akong maging tagapamagitan para ipaubaya ni Lao Yang sa iyo ang 2 ektarya ng lupa. Iyan pala ang plano mo. Kanina pa kita pinapaliwanag. Paliwanag ano? Kung may kinalaman ako dito kahit konti, ako ay kasabwat mo. Wala sa ating dalawa ang maituturing na mabuti. Kung ganon, itong video ay ebidensya na si Zhang Long ang Sam Iris sa bahay ko. Ipapasa ko sa'yo. Ibigay mo sa akin. Sumama ka sa akin. Kanina pa kita pinapaliwanag. Paliwanag ano? Kung may kinalaman ako dito kahit konti, ako ay kasabwat mo. Wala nang natitirang langis sa lampara sa bahay, kaya itong video na ito. Eksaktong ebidensya ni Zhang Zhanglong na sinira ang bahay ko, ipapadala ko sa iyo. Sumama ka sa akin, tara na. Tatay, ayoko makulong. Natanggap ko na ang abiso, ang anak mo ay nasa bahay na, pero nagbigay na ako ng 1,000.
bilang kabayaran, pero ang 1,000 iyon ay para sa kabayaran, pero pinilit mong isulat ito sa kanseladong kasunduan sa paglilipat, kaya hindi na ito makakabawi ngayon. Kailangan nating panagutin siya sa kanyang responsibilidad. Ngayon, naibalik na namin lahat ng pera. Hindi na ba ito bibilangin? Hayaan mo akong pumunta. Ay, hindi. Ayoko nang umalis. Hindi mo pwedeng hulihin ang anak ko. Hindi naman gaanong kalala ang kaso ng anak mo. Hindi siya matatagalan sa kulungan. Kung pipigilan mo pa, magiging hadlang ka sa batas. Ay, kung ganoon, kasama kami. Ano? Ikaw ba ang bahala dito? Ikaw ang nag-aral ng batas. Sabihin mo sa akin kung paano ko ito aayusin. Aarestuhin ko ba siya noong nagmamarka kayo ng linya? Kung hindi kayo sa obra ng 1 metro, magkakaroon ba ng ganitong karaming problema? Oras. Bagaman alam kong walang silbi ang pangaral sa iyo, umaasa pa rin akong magbibigay ka ng kaunting konsiderasyon, kahit papaano'y bigyan mo sila ng pagkakataon. Ako ang may-ari ng lupa, ako ang masusunod. Kung hindi sila susunod, maaari isumbong nyo ang sarili nyo. Makipag-usap kayo, kung hindi talaga kaya, pumunta kayo sa korte at hayaan nyong ang korte ang magmedyate. Ako ang masusunod sa lupaing ito, kung hindi sila sumang-ayon. Isumbong nyo ang sarili nyo, makipag-usap. Kung hindi talaga kaya, pumunta kayo sa korte at hayaan nyong ang korte ang magmedyate. Ay nako, huwag, kapitan, huwag mo akong pilitin, hindi ako aatras. Kung pumayag lang sila tulad ng dati at nagbigay ng 1 metro, hindi sana mangyayari ito ngayon. Kahit na hindi nila ako pinayagang mag-sorry ng taos-puso sa radyo ng nayon, hindi ko rin gagawin ang ganitong kakulangan. Nagdulot ito ng lahat ng ito ngayon, bakit pa kailangan noon? Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, pinayuhan kita noon pero hindi ka nakinig. Ngayon, nararapat lang sa'yo. Kapitan ng barangay, nagkamali ako, ngayon alam ko na talaga ang mali ko. Alam ko na talaga ang mali ko. Huwag mo sa akin sabihin yan. Hindi ko na kaya, lagi akong kumakampi sa'yo, ngayon paano ko pa ito aayusin? Kahit gusto kong ayusin, mawawala na ang dignidad ko. Sa tingin mo ba kaya ko pa? Ikaw ang gumawa ng problema, ikaw rin ang dapat mag-ayos nito. Bahala ka na. Ay. Jianming, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Bukas magsusulat ako ng liham ng paghingi ng tawad. Okay, hindi mo ba alam? Ang pagkakamali mo, napilitan ka lang. Hindi namin kailangan ng ganitong klaseng paghingi ng tawad, Liming. Kuya, huwag mong sabihin yan. Mag-iwan ng puwang para sa isa't isa para sa hinaharap. Alam ko ang prinsipyong iyon, pero kayo, hindi nyo kami binigyan ng puwang. Ginagawa ko lang sa inyo ang ginawa nyo sa amin. Ako. Kapatid na Yang, pasensya na at nahuli ako. Hulaan mo kung ano ang dinala ko para sa'yo. Ano, mga binhi ng isda. Tara na, may 5 pagong na ilalagay sa palaisdaan. Bilisan mo, tatay. Dalhin sa ospital, tinanggal ng mga isdang bangus ang 3 layer ng aking malambot na buto, hindi kita. Patawarin, tatay. Lumabas na si Zhang Def sa ospital. Pagkatapos, nagdala siya ng makina para sirain ang palaisdaan, pero nang malaman ng alitan, umalis silang lahat. Sa huli, napilitan siyang gibay ng isang bahagi ng bahay bilang solusyon. Pagkatapos, sila ay nagsampa ng kaso at humingi ng tulong sa mga tagapamagitan sa TV, pero walang nangyari. Sa totoo lang, kung sinira niya ang isang bahagi at taos-pusong humingi ng tawad sa akin, baka pinuno ko ang palaisdaan, pero sila. Kaya ang fund na ito ay nanatili, at ang 2 pamilya ay hindi na nag-uusap.